Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Almost 5 months na rin simula nung umalis ako doon. Natakot ako dahil hinahanap ako ni Kent at ayokong mahanap niya ako. Tinawagan ko si Alexa at siya ang nagsabing hinahanap ako ni Kent kung saan-saan na parang baliw. Hindi ko siya maintindihan. May nagawa ba akong mali sa kanya sa pag-alis ko nang wala man lang paalam? Ayokong makilala siya at lalong hindi sa ganitong estado. Napabuntong hininga ako at napatingin sa tiyan ko habang hinahaplos iyon. Mommy, sorry baby. Sorry for making you stay away from daddy. Hindi ko akalain na mabubuntis ako pagkatapos ng gabing iyon. Kung alam kong hindi gumamit ng proteksyon si Kent at gusto kong uminom ng tableta pero dahil sa lahat nakalimutan ko. Pinipilit kong kalimutan ang lahat at bumangon at pumasok sa trabaho. Nagsimula akong magtrabaho sa isang coffee shop at ito ay talagang madali at simple ngunit pagod ako minsan dahil sa pagbubuntis na ito. Mabilis akong bumangon at naligo at nagpalit ng damit at kumain ng almusal. Bigla kong naramdaman ang paggalaw ng baby ko. Hindi sinasadyang napangiti ako dahil nagsimulang gumalaw ang batang ito mula kahapon. Baby, be a good boy, magtatrabaho na si mommy. Mahal na mahal ka ni mommy, hinaplos ang tiyan ko at nagsalita at naging mahinahon na naman siya gaya ng lagi niyang ginagawa. Hindi ko pero mahal ko lang itong munting buhay at hindi man lang ako nakaramdam ng pagsisisi sa pagkakaroon niya. With that umalis na ako sa apartment ko at pumunta sa shop. Hey Amelia, kamusta ka ngayon? Lumapit si Tita Sia at tinanong ako habang nakalagay ang kamay niya sa tiyan ko. Siya ang may-ari ng shop na ito at siya ang nag-aalaga sa akin sa lahat ng oras. Binilhan pa niya ako ng masustansyang pagkain dahil sa baby boy ko. I'm good tita but this little guy is moving now, ngumiti siya at tumango. Hey boy, wag mo nang pakialaman si mommy, okay? Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Pagkatapos makipag-usap sa kanya ng ilang sandali ay pumunta ako upang gawin ang mga maliliit na gawain na kailangan kong gawin. Most of the time I stayed without doing anything kasi pinagbawalan nila akong magtrabaho dahil sa pagbubuntis ko. I spent my time in the shop and decided na umuwi ng maaga. Malakas ang ulan, diba? Tumingin ulit ako kay Tita Sia at tumango. Madilim na ang langit at bakas na ang malakas na ulan. Amelia, ihahatid na kita sa apartment, sabi niya at agad akong umiling dahil ayoko siyang maabala. Pagod ako at ang sakit ng katawan ko pero ayokong mahirapan siya dahil lagi niya akong tinutulungan. Hindi po. Kaya ko pong mag-isa tita. Pupunta na po ako. Maraming salamat po, niyakap siya at nakangiting tumango sa akin pero nag-aalala pa rin siya. Tawagan mo ako kung may kailangan ka, okay? Tumango ako sa kanya at lumabas na ng shop. Pagsakay ko sa taxi ay bumuhos ang malakas na ulan. Bumuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana para makita ang ulan pero ang gusto lang isipin ng isip ko ay si Kent. He treated me well and he care about me pero umalis ako. Nagigilty ako pero at the same time nagagalit ako dahil sa ugali niya. May mga babae siya kung saan-saan at ayoko ng ganun. Sinong babae ang gustong ibahagi ang kanyang lalaki sa maraming babae? Napabuntong hininga ako at nakalimutan ko siya nang huminto ang sasakyan. Bumaba ako ng taxi at nakita ko ang isang marangyang sasakyan na huminto sa car park. Again, may ibang lalaki yata si Kathy sa apartment niya. Walang pakialam sa kahit ano ay dahan-dahang naglakad papunta sa apartment ko at pagod na pagod ako. Tumingin ako sa langit at sobrang dilim na pero ang oras ay 6:00 pa lang ng gabi. Binuksan ko ang pinto ng apartment ko at pumasok. Teka, hindi ko ba nilock ang pinto? Amelia, nakalimutan mo na naman. Gusto ko sanang buksan ang ilaw sa loob ng apartment ko pero biglang gumalaw ulit ang baby at napabuntong hininga ako dahil minsan masakit. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan ko at hinaplos ulit dahil gusto kong pakalmahin ang baby ko.
Baby, pagod na pagod si mommy. Be a good boy and don't move, okay? Mommy loves you so much. Dahan-dahan akong naglakad at binuksan ang mga ilaw. Pagkabukas ko pa lang ng ilaw ay napuno ng kilabot ang puso ko habang nakatingin sa lalaking nakaupo sa sofa habang nakasandal dito. Kent, paano? Kailan siya dumating? Bakit ka nandito? Napaatras ako ng ilang hakbang dahil sa itsura niya at puno ng galit ang mga mata niya. Tumayo siya mula sa sofa at lumapit sa akin habang nakatingin sa akin, then his eyes fell on my stomach. Hindi. Bakit ako nandito? Hindi ka ba masaya na makita ako? Tinakpan ko ang tiyan ko dahil sa evil smirk niya. Ano ang gagawin niya? Stay away, don't come. Babala ko sa kanya at naging basa ang mata ko. Paano ako nahanap ng lalaking ito? Kanino si baby? Huminto siya ng ilang pulgada ang layo sa akin at nagtanong. Biglang napuno ng takot ang isip ko dahil paano kung ilayo niya sa akin ang baby ko dahil sa galit niya sa akin. My boyfriend, umiwas ako ng tingin at nagsalita. Bigla siyang lumapit sa akin at hinawakan ang babo ko habang pinagmamasdan niya ang mga mata niyang puno ng galit. Talaga, so nasaan siya? Napatingin ako sa kanyang mga mata na puno ng galit at sarcasm. Kinagat ko ang ibabang labi ko at muling umiwas ng tingin sa kanya. Nagtatrabaho siya. Umalis ka na bago pa siya dumating. Pagkasabi ko noon ay tinulak niya ako sa pader at ikinulong ako gamit ang kanyang mga braso. Amelia, sinasabi mo ba sa akin na hinayaan mong pagsamantalahan ka ng ibang lalaki pagkatapos kitang pagsamantalahan? Ganun na ba ako kawalang kwenta? With that he started to kiss my neck while caressing my belly. Biglang gumalaw ulit yung baby at sinubukan kong itulak si Kent palayo pero hindi ko kaya. See? He's happy to feel his daddy. Kumalabog ng husto ang puso ko dahil sa sinabi niya. Daddy, don't talk nonsense, Kent. Please live here. Nasa kanya na ang daddy niya, sa wakas ay nagawa ko na siyang itulak palayo. So you're telling me that this child is not mine, right? Umiwas ako ng tingin sa kanya at tumango. Let's go. Abort it. What the hell? No, how could he ask me to abort my child? Hinawakan ako ni Kent sa kamay ko para umalis pero tinabig ko ang kamay niya. Paano mo nagawa ito? Anak ko ito. Wala naman akong gagawin sa kanya. Please go now. Nangingilid ang mga luha ko habang nakatingin sa mukha ni Kent. Nakita ko ang lungkot sa mukha niya at huminga siya ng malalim. Amelia, if this child possessed my DNA, trust me you won't see him again in the future. I'll make him call mommy to another woman. You know I can do that, right? Tumigil ang puso ko nang marinig ko ang malupit niyang salita. Sinusubukan ba niyang ilayo ang anak ko? You can't do it. I'm his mother. How could you think about making him call another woman mommy? Bastard, tinaas ko ang kamay ko para sampalin siya dahil sa galit ko, pero hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako palapit sa kanya. Still denying the fact that the child is mine. Marahan niya akong niyakap at hinalikan sa noo. Hinawakan ko ng mahigpit ang sando niya at sinubsob ang mukha ko sa dibdib niya. Napuno ang ilong ko ng pabango niya and I really love it. Bakit mo ako iniwan, Amelia? Saan ako nagkamali? Bigla kong narinig ang basag niyang boses kaya napatingin ako sa kanya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Paano mo nagagawang maging malupit at lalayuan mo ako sa buhay ng anak ko? Namumula ang mga mata niya habang nagsasalita at umiwas ako ng tingin sa kanya nang kumalas ako sa yakap niya. Leave, Kent. Don't come again. I'm sorry. Napatingin ako sa kanya at bumuntong hininga pero nagdilim ang mata niya. Hindi ako aalis. Ako ang ama ng anak sa tiyan mo. Napabuntong hininga ako nang marinig kong sumigaw siya sa sobrang galit. Oo, ikaw ang ama, ano ngayon? Kaya ko siyang palakihin mag-isa. Wika ko sa mahinahong boses at nakita kong namutla ang mukha ni Kent dahil sa sinabi ko. Hindi ba unfair? Unfair sa akin at sa anak ko. Hindi ba niya kailangan ng ama, Amelia? You fucking tell me that. Puno ng luha ang mga mata niya pero hindi lumalabas. Kent, I'm sorry for hurting you but my child doesn't need a father like you. You have women everywhere so. No. We don't need you. Tiningnan niya ako saglit at napakuyom ang panga at mga kamao. Bigla akong nakaramdam ng takot, sasampalin niya ba ako? Gusto mong mamatay, Amelia? I'll fucking kill you if you dare to tell that again. Don't tell me that you don't need me.
Gusto mo bang mamuhay ng ganito? Don't fucking give my child this kind of cheap life. May dugo siyang madrigal, lumapit si Kent at hinawakan ang kamay ko habang tinutulak ako papunta sa sofa. Well, then what about you? Are you going to sleep around with every woman you see after my child is born? Gusto mo ba maging katulad mo siya? Nabubuhay na parang hari na napapalibutan ng mga babae. Sino ang nakakaalam na ilan na ang naging anak mo sa kanila? Sigaw ko pabalik sa kanya at tiningnan niya ako ng walang emosyong mga mata. Amelia, ikaw ang kauna-unahang babae na nakasama ko. Nanlamig ang buong katawan ko at napatingin ako sa kanya at nakita ko ang sugat sa mga mata niya. Sinasabi mo bang maniwala ako sa iyo, Kent? Tanong ko sa kanya habang katabi ko siya sa sofa. Marami na akong naging babae pero wala pa akong niloko. I swear to God wala pa, ikaw lang at ikaw ang first kiss ko. Lalong lumakas ang pintig ng puso ko at hindi ko alam kung paano paniniwalaan ang lalaking ito. Amelia, I'm not like that. Just believe me and come with me. You can't push me away from your life while carrying my child. Pinulupot niya ang braso niya sa bewang ko at hinaplos ang tiyan ko. I don't want to share things with anyone, Kent. Lalo na ayokong i-share ka sa ibang babae pero may mga babae ka sa kamay mo nakita ko nung araw na yon. Nakitulog ka sa akin tapos hinahayaan mong hawakan ka ng ibang babae. Ano yon? Akala mo ba nagustuhan ko yon? Napatingin ako sa kanya at sumigaw habang pinagmamasdan ako na may gulat na mukha. Kaya ka umalis? Hinila niya ako palapit sa kanya at tinanong. Tinulak ko siya palayo at tumayo mula sa sofa. Amelia, did you care about that? Hinayaan kong hawakan ako ng babaeng iyon dahil gusto kong makita ang reaksyon mo. Pero umiwas ka lang ng tingin na para bang wala lang ako sa'yo and that made me fucking. Ano? Ang aking reaksyon. Then what about the naked photos that you received, Kent? What about baby and darling words? Nagsimula na namang kumulo ang dugo ko sa galit nang maalala ko ang mga iyon. Alam kong nakita mo. Bakit hindi mo ako tinanong? Kung ibang babae yun mababaliw siya pero nanatili kang walang pakialam. Paano niya nasabi yun? I care, Kent. Pero ayokong madamay sa playboy life mo. Ginagalit ako ng lalaking ito. Hindi ako dapat magalit. Magiging pangit ang baby boy ko. That number was a fucking mistake, Amelia. How could you judge me by that? That number wasn't even saved in my phone. Fucking check it. With that he grabbed his phone from his pocket and gave me. Sa tingin mo ang mga babae ay may number ko. Binigay ko lang ang number ko sa'yo. Napabuntong hininga ako at tiningnan ang chat na nakita ko noong araw na yon. Binasa ko ang mga mensahe na humihingi ng tawad at ito ay isang pagkakamali. That woman has sent it to her fucking boyfriend and he was given her a wrong number. I continued reading and so she was asking him to not to publish photos on any media. Bumuntong hininga ako at inihagis ko ang phone kay Kent. Jerk? Sabi ko habang nakatingin sa kanya. I'm hungry. Go away, I don't have food to give you. Pagkasabi ko noon narinig ko na yung chuckle ni Kent. Bakit siya tumatawa? Bakit ka tumatawa? Tanong ko sa kanya at tumingin siya sa akin ng nakangiti. Bakit siya nakangiti? Nakakainis. Mahal mo ako? Tanong niya sa akin habang tumatayo sa sofa. Hindi ko ipaparamdam sa kanya kahit mahal ko siya. Kent, you better leave now or I'll shout that you're going to rape me. Pagkasabi ko noon ay tumawa siya ng malakas. Nakakainis lagi itong lokong ito. Ayoko ng pagkain. Gusto kita. Pwede kang sumigaw kung gusto mo, pero sasabihin ko sa kanila na akin ang bata sa tiyan mo. He pouted in a cute way at niyakap ako. Bumuntong hininga ako at hinampas ko ang balikat niya kasi galit pa rin ako. Lalaki yan, diba? Biglang tumingin sa akin si Kent na may malaking ngiti at lumipat sa tiyan ko. Hinalikan niya ito at muling tumingin sa akin. Napabuntong hininga ako at pinagmasdan ang masayang mukha niya. Andito na si Daddy, baby ko. Mahal na mahal ka ni Daddy, okay? I'll buy you great toys paglabas mo sa tiyan ni Mommy. Bakit parang bata siya? I want to see. Tanggalin mo na yang damit mo. What the hell? No. Bakit gusto niyang tanggalin ko ang damit ko? Gusto kong makita ang tiyan mo. Tanggalin mo. Huwag kang umarte na hindi ko nakita ang katawan mo. Walang kwenta ang pakikipagtalo sa lalaking ito.
Bumuntong hininga ako at pumasok sa kwarto, nagtanggal ako ng damit at kumuha ng shorts at t-shirt pero bago pa ako makapagsuot at makalakad ng kwarto ay nasa kwarto ko na si Kent. Bakit hindi mo suot ang sando mo? Nang makita ko ang hubad niyang pang-itaas na katawan ay sinigawan ko siya, ngunit hindi pinansin ang mga salita ko ay lumapit siya sa akin at idiniin ang labi niya sa labi ko. Kent, stop it. Sinubukan ko siyang itulak palayo pero nawalan ng silbi ang lahat ng pagsisikap ko. Dahan-dahan akong inihiga ni Kent sa kama at umakyat sa ibabaw ko. Pagkatapos ay pinagmasdan niya ako gamit ang kanyang magandang tingin at dahan-daang lumipat sa aking tiyan. I can't wait to see you baby. Come soon. With that he kissed my belly while stroking it gently. Masaya ba siya? Hindi ko akalain na magiging ganito siya kasaya. Almost 5 months diba? Tumingin siya sa mata ko at nagtanong. Nakangiti akong tumango sa kanya at hinalikan niya ang aking tiyan. I'm going to be a dad. I'm happy, now I also have children not only Sebastian. Sumilay sa mukha niya ang malademonyong ngisi at dahan-dahan siyang tumingin sa akin at tumabi sa akin. Alexa is pregnant with a girl. When Sebastian said that to me, I felt happy for him but deep inside of me I asked myself kung kailan ako magkakaanak. Bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Tumingon ako sa kanya at tiningnan siya pero mabilis niyang tinakpan ang mga mata niya mula sa kamay niya. Umiiyak ba siya? Kent, hindi mo naman kami iiwan diba? Nilakbay ko ang mga daliri ko sa dibdib niya at nagtanong dahil natakot lang ako. Ayokong iwan niya ako. Never Amelia, I'll take care of you and my son. Tumingin siya sa akin nang may mapupulang mata at nagsalita. Tumango ako sa kanya at nakangiting hinalikan ang pisngi niya. Nang mahanap ko na kung saan nakatira si Amelia ay nawalan ako ng bait. Galit na galit ako sa kanya at gusto kong puntahan siya at kaladkarin siya dito at ikulong, para hindi na niya ako iwan muli. Matapos magpadala ng mensahe si Sebastian, sumakay ako sa kotse at nagmaneho papunta sa tinutuluyan niya. Mahigit 6 na oras akong nagmaneho at lumala ang pasensya ko. Shit, bakit hindi na lang ako lumipad papunta dito? Shit. Kinalma ko ang sarili ko dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa kanya kapag ipinagpatuloy ko ang galit ko ng ganito. Sa wakas ay nakarating na ako sa kanyang lugar at ipinarada ko ang aking sasakyan sa paradahan ng sasakyan at pumunta sa apartment na kanyang tinitirhan. Fuck, nakalock ang pinto. Ilang saglit akong kumatok sa pinto niya at wala akong nakuhang sagot. Amelia opened the door. Sinipa ko yung pinto dahil galit na galit lang ako. Wala siya sa bahay siguro. Hello? Who are you? Can't you fucking shut your mouth? She's not here, jackass. Lalong tumindi ang galit ko nang marinig ko ang boses at salita na yon. Napatingin ako sa babaeng nakahubad na nakasigaw lang sa akin. Babe, let's go. It's not enough, narinig ko ang masungit na boses ng isang lalaki at alam ko ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Dirty bitch. Nasaan siya? I asked without care about their business and she looked at me head to toe tapos nagbago yung expression niya. Ikaw ba si Kent Madrigal? May gulat na boses na tanong niya sa akin. Nang hindi ko sinagot ang tanong niya ay umiwas ako ng tingin. Hey, pasensya na kung ganyan ako magsalita Mr. Madrigal. Bakit mo hinahanap si Amelia? Tinanong niya ako nang may pang-aakit na boses at kitang-kita sa mga galaw niya na isa siyang malibog na pokpok. Walang pakialam na umalis ako at pumasok sa elevator. Pumunta ako at humingi ng ekstrang susi sa mga guard ng building at pasimpleng umiling sila. Isa lang ang pagpipilian ko at ito ay ang sirain ang pinto. Sumakay ako sa kotse ko at nagmaneho papunta sa isang hardware store. I want something that could break a door lock, wika ko habang pinagmamasdan ang mukha ng cashier. Bakit niya ako tinitingnan, kung magnanakaw ba ako? I want it because I lost my keys for the apartment at napabuntong hininga ako. Tapos tumango siya sa akin at binigay ang gusto ko. Pagkakuha ko ay binayaran ko na siya at tumakbo papunta sa kotse at nag-drive ulit papunta sa apartment niya. I broke the lock at pumasok ako. Tiningnan ko ang oras at halos 4:00 na ng hapon. Nilakad ko ang bahay niya at tuluyang huminto sa tapat ng pinto ng isang kwarto. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto at pumasok sa kwarto. May mga damit at gamit ng isang babae. Nanlamig ang puso ko nang makita ko ang picture sa dressing table niya.
Kinuha ko ang picture at tiningnan ang magandang babae na kasama nito kasama ang isang middle-aged na lalaki. Magkapareho sila ng mata at magkasing buhok. Siyempre ito dapat ang tatay niya. Tinitigan ko ito saglit at nakita ko ang file sa dressing table. Kinuha ko ang file at umupo sa kama. Pagkabukas ko pa lang ng file ay manhid ang buong katawan ko. Buntis. What the hell? Siya ay buntis. Sino ang ama? Ako ba? I checked every piece of paper inside of the file at pakiramdam ko mas lalong namamanhid ang katawan ko. Paano? Sa akin ang baby. I took a deep breath and tried to calm myself because I was losing my own self. Tiningnan ko ang pregnancy scan report at pinanood ang larawan ng sanggol sa loob ng kanyang tiyan. Kinuha niya ang ulat noong 1 buwan at 4 na buwan siyang buntis. Hindi ako gumamit ng anumang proteksyon at siya ay virgin, siguradong akin ang bata. Biglang bumalot sa buong katawan ko ang kaligayahan. Damn, magiging ama na ako. I was fucking happy and every furious thought I had for Amelia just flew away because of the little child of mine. I'm glad na ipapanganak niya ang baby. She could have aborted it but yet she's giving birth to the baby kahit wala ako sa kanya for a whole damn 5 months. Kinuha ko ang pakete ng sigarilyo at lighter sa aking bulsa at nagsindi ng isang sigarilyo, ngunit bago ko pa ito mailagay sa pagitan ng aking mga labi, ay naalala kong magiging ama na ako at hindi na dapat ako manigarilyo. Bumuntong hininga ako, naglakad patungo sa bintana ng kwarto niya at itinapon ang sigarilyo sa bintana at tumingin sa ibaba. Damn, swimming pool at umuulan na sa labas. Bakit hindi ko napansin na umuulan na pala? Darating ngayon si Amelia. With that lumabas ako ng kwarto niya at pumunta sa sala habang nakaupo ako sa sofa. Lalong lumakas ang ulan at tuluyang bumukas ang pinto. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang boses na namimiss ko ng halos 5 buwan. Baby, pagod na pagod si mommy, be a good boy and don't move, okay? Mahal na mahal ka ni mommy. Biglang pumaibabaw sa akin ang galit dahil tinatawag niya ang sarili niyang mommy habang pinapalayo ang batang iyon sa kanyang ama. Pagkabukas na pagbukas niya ng ilaw, at nakita niya ako ay natakpan ng gulat at takot ang mukha niya. Oh, she's afraid ngayon. Bakit ka nandito? Napaatras si Amelia ng ilang hakbang at nagsalita na may nanginginig na boses. Tumayo ako sa sofa at naglakad papunta sa kanya habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Napakarilag. Tapos nahulog yung mata ko sa tiyan niya. Ang aking sanggol ay lumalaki sa loob niya. Bakit ako nandito? Hindi ka ba masaya na makita ako? Umisi ako sa kanya habang tinatakpan niya ang kanyang tiyan na puno ng takot. Sa tingin ba niya sasaktan ko ang anak ko? Walang pakialam sa takot na naglakad patungo sa kanya at huminto ng ilang pulgada ang layo sa kanya. Kanino si baby? Tanong dahil gusto kong marinig sa kanya na akin ang baby. My boyfriend. Tiningnan niya ako saglit at sinabi habang umiiwas ng tingin sa akin. Bagay talaga itong babaeng ito. Alam kong nagsisinungaling siya. Talaga. So nasaan siya? Hinawakan ko ang babo niya at pinatingin siya sa akin. Gusto ko siyang pagtawanan pero naiinis lang ako. Nagtatrabaho siya. Umalis ka na bago siya dumating. Itinulak ko siya sa pader at sinimulang halikan ang leeg niya. Namiss ko ito. Dahan-dahan kong nilagay ang kamay ko sa tiyan niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko habang hinahaplos ko ang tiyan niya. Wow, gumagalaw na siya. Gumagalaw ang baby ko. Nababalot ng kaligayahan ang puso ko. See, he is happy to feel his daddy, sabi ko sabay halik sa leeg at collarbones ni Amelia. Namiss ko ang mainit na pakiramdam na ito, twice ko lang siya natitikman nung araw na yon. Shit, I missed this. Sa wakas pagkatapos ng mahabang pagtatalo ay nakahinga siya ng maluwag at naniwala sa akin. Nagalit ako. At galit talaga ako sa kanya, pero mas minahal ko lang siya lalo ngayon, dahil dinadala niya ang anak ko. Hinaplos ko ang mukha niya habang nakayakap siya sa akin ng sobrang higpit. It's been almost 5 months since I last stayed on a bed with her. Hinalikan ko siya sa noo dahil sobrang saya ko dahil magiging ama na ako. Nagugutom ka ba, Kent? Umupo si Amelia sa kama at nagtanong habang nakapusod ang buhok. Napakaganda niya. Pinulupot ko ang braso ko sa bewang niya at muli ko siyang hinila pabalik sa akin at niyakap siya ng mahigpit. Humahagikik si Amelia sa dibdib ko at tumingin sa akin. Magluluto ako ng hapunan.
Hinalikan niya ang pisngi ko at tinanggal ang mga kamay ko sa bewang niya sabay ngiti. Pagkatapos ay bumangon siya sa kama at lumabas ng kwarto. Hindi ko na napigilan ang pagtibok ng puso ko. Sobrang bilis. Naghintay ako saglit at kinuha ang phone ko at dinayal ang number ni Sebastian. Hello, Ninong Kent. Pagkasagot pa lang ng tawag ay parang mabibingi ang tenga ko. Gabriel, ang brat na ito. Gabriel, don't shout baby, give phone to daddy, sabi ko sabay buntong hininga. Mahal na mahal ko ang batang ito dahil ang cute niya pero nakakainis. Okay, Daddy Ninong Kent na pangit is calling. What the fuck, Kent pangit? Kailan niya ako binigyan ng nickname? Yes, narinig ko ang boses ni Sebastian at nagpakawala ako ng malalim na hininga bago nagsalita. 5 months pregnant na si Amelia sa anak ko, mahinang boses na wika ko dahil kinakabahan lang at nahihiya ako. Pagkasabi ko noon ay narinig ko na ang pagtawa ni Sebastian. Bakit ba tumatawa ang lalaking ito? Congrats, finally. Now you don't have to get jealous of me. Alam kong magsasabi ng ganyan ang mokong na ito, napabuntong hininga ako. Hindi ako nagseselos sa'yo, sabi ko habang tumatawa siya. Ngayon kailangan kong protektahan ang aking anak mula sa iyong anak. What the hell? Siyempre magiging gwapo ang anak ko in the future at magsusungit ang mga babae sa kanya pero hindi ko hahayaang matulad siya sa akin. You better keep your daughter away from my son, and don't let her fall for my son. I chuckled at muling tumawa si Sebastian. We'll see, sabi niya nang marinig ko ang boses ni Alexa. Alam kong tumatawag siya. Ibinaba ni Sebastian ang tawag pagkatapos mag-good night sa akin, at lumabas na ako ng kwarto at pumunta sa kusina at nakita ko si Amelia na nagluluto ng pagkain. Let me do it, niyakap ko siya at hinalikan, tumingala siya sa akin at ngumisi. Ano iyon? Marunong ka rin bang magluto? Tinulak niya ako palayo at ngumiti. Siyempre, marunong akong magluto. I know Amelia, I was alone in my house and sometimes I cook for myself. Hayaan mong gawin ko ito, marahan kong inalis ang mga kamay niya sa kutsilyo. Go and take a shower. I'll call you after everything is ready. Hinalikan ko siya sa noo habang humahagikik siya at lumabas ng kusina. Mabilis akong nagluto ng chicken soup at lumabas ng kusina para puntahan si Amelia dahil wala naman akong narinig mula sa kanya. Amelia, halika na, ang hapunan ay handa na, sabi ko, pero wala pa rin akong nakuhang sagot. Bigla akong kinabahan sa takot at mabilis akong tumakbo papasok sa kwarto niya, at narinig ko ang tunog ng paglagasalas ng tubig sa loob ng washroom. Shit, naliligo pa siya. Amelia, okay ka lang? Tanong ko sa kanya pero wala pa rin akong nakuhang sagot. Shit. Papasok na ako, with that binuksan ko ang pinto at pumasok sa washroom, at nakita ko si Amelia na nakatakip ang bibig at tiyan niya. What the fuck? Anong nangyari? Kumuha ako ng tuwalya at tinakpan siya bago binuhat. Inilabas ko siya sa washroom at inihiga sa kama. Masakit, Kent. Nangingilid ang luha sa mga mata niya at nanikip ang puso ko. Ano ang masakit? Maraming beses gumagalaw si baby. Masakit, ang sakit. Nilagay ko ang kamay ko sa tiyan niya at nakita kong gumagalaw si baby. Anong nangyari? Biglang sumigaw si Amelia habang ibinaon ang mga kuko niya sa hita ko. Shit. Anong gagawin ko ngayon? Dadalhin na ba kita sa ospital? Anong gagawin ko ngayon, Amelia? Gulong-gulo ako at hindi ko maintindihan ang gagawin. Hinaplos ko ang kanyang tiyan ng marahan at gumagalaw pa rin ang sanggol. Damn, ang hirap pakisamahan ng batang ito. No. He will stop in a while, umiling si Amelia at napangiti sa sakit. Tumango ako sa kanya at bumuntong hininga. Pogi, huwag kang gagalaw, sabi ko at napangiti si Amelia. Ganito ba ang itatawag mo sa kanya? Tanong ni Amelia sa akin at tumango ako at ngumiti. Of course not, bibigyan natin siya ng magandang pangalan. Hinalikan ko si Amelia sa noo at tinulungan siyang sumandal sa headboard ng kama. Hinalikan ko ang tiyan niya at saglit na hinaplos at sa wakas makalipas ang ilang minuto, ay tumigil ang maliit na baby boy sa kanyang paggalaw. Salamat sa Diyos. Finally, let's go and have dinner. Bumuntong hininga ako at binuhat si Amelia at naglakad patungo sa dining table. Pinaupo ko siya sa upuan at binigyan siya ng pagkain. Wow, ang sarap. Araw-araw kang nagluluto, Kent. Umiti siya sa akin habang tinitikman ang sabaw. She was just so gorgeous. Anything you like, my princess,
Ngumisi ako sa kanya habang umiwas siya ng tingin sakin habang namumula. Sobrang cute niya. Amelia, sabay tayo sa bahay bukas. Tanong ko sa kanya at napatingin siya sa akin. Natakot ako na ayaw niyang manatili sa tabi ko o sumama sa akin ngunit sa aking pakiramdam ay tumango siya sa akin. Salamat, hindi ko sinasadyang napangiti ako sa kanya. Sa wakas magkakaroon na ako ng pamilya. Hindi pa ako nakakaramdam ng ganito kasaya. Nawala ang lahat sa pagkamatay ng aking magulang at ako ay nag-iisa. Si Sebastian lang at ang daddy niya ang nandyan para sa akin, pero ngayon may pamilya na ako at hindi ko hahayaang may mangyari kay Amelia at sa anak ko. Kinabukasan, nagising ako ng maaga at napatingin sa babaeng payapang natutulog sa tabi ko. Iuuwi ko siya ngayon. Saglit kong pinagmasdan ang mukha niya at hindi ko maiwasang humanga sa inosenteng kagandahan niya. Siya ang unang babaeng nakakuha ng puso ko. Hinalikan ko siya sa noo sabay din ilat niya ang mata niya at ngumiti sa akin. Let's get ready, sabi ko sabay bangon sa kama. Biglang hinawakan ni Amelia ang kamay ko at tiningnan ako habang kagatlabi. Gusto kong pumunta sa coffee shop na pinagtatrabahuan ko bago tayo umalis dito. Malaki ang naitulong nila sa akin. Nagtrabaho siya sa isang coffee shop. Ayokong makipagtalo sa kanya na pumasok siya sa trabaho habang buntis siya. Pasimple akong tumango sa kanya at hinalikan ulit siya sa noo. Okay, mag-ready ka, ngumiti ako sa kanya sabay halik sa pisngi ko at bumangon sa kama. Sa wakas, akin na siya. Gagawin ko na magkaroon siya ng maginhawang buhay. Nagbabasa ako ng libro at narinig kong tumutunog ang phone ko. Akala ko ang tumatawag ay si Amelia dahil sinabi ni Sebastian na natagpuan na ni Kent kung nasaan si Amelia. Kinuha ko ang phone ko at tiningnan ko ang number pero ito ay unknown number, kaya hindi ko sinagot ang tawag pero mahigit 3 beses nagring ang phone ko, kaya napagdesisyonan kong kunin at tingnan kung sino ang tumatawag. Hello, sinagot ko ang tawag at nakarinig ako ng buntong hininga sa kabilang linya. Alexa, it's me Natasha. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalan niya, at hindi ko talaga gusto ang babaeng tumatawag sa akin, at hindi ko alam kung ano ang plano niya sa pagkakataong ito. Anong gusto mo? Tanong ko sa kanya dahil sa galit ko. I want to meet you and tell you something important, sabi niya pero ayaw ko siyang makita. I'm sorry ayoko, simpleng sabi ko at hinintay ang reply niya. Listen to me Alexa, it's really important. We can meet only for 10 minutes. Just come without Sebastian, seryoso ang boses niya at nakaramdam ako ng takot. Ano ang gusto niyang sabihin sa akin? Hindi ko alam pero sa hindi malamang dahilan ay gusto ko itong malaman. I'll come, sabi ko sabay bangon sa kama. Sige halika sa Westland Park. Ilang minuto na lang pupunta na ako. Ibinaba ko na ang tawag at bumaba na. Habang pababa ako ng hagdanan ay narinig kong kausap ni Sebastian si Kent sa pamamagitan ng telepono, at alam kong sinasabi sa kanya ni Kent na buntis si Amelia. Ipinaalam sa akin ni Amelia ang tungkol sa kanyang pagbubuntis nang malaman niya ito, ngunit hiniling niya sa akin na ilihim ito kina Sebastian at Kent. Sebastian, naglakad ako palapit sa kanya sabay lingon sa akin at ngumiti. Pagkatapos ay ibinaba na niya ang tawag at lumapit sa akin. Gabi na para kay Kent, ngumiti ako sa kanya at tumango habang tinitignan ang oras. 5:00 pa lang ng hapon sa amin. Anong nararamdaman mo, Alexa? Hinila ako ni Sebastian palapit sa kanya at hinalikan ang noo ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Hinalikan ko siya sa pisngi at ngumiti sa kanya. I'm good, napabuntong hininga ako at sinabi sa kanya at tumango siya sa akin. Sebastian, pwede ba akong lumabas saglit? Tanong ko sa kanya at pinagmasdan ang mukha niya habang nagbago ang ekspresyon niya. Bakit? Saan? Tanong niya sa akin with a worried expression. Pasimple kong tinapik ang pisngi niya at ngumiti. Para sa sariwang hangin. Pinulupot ko ang kamay ko sa braso niya at sinabi pero nakatingin siya sa akin na may kahina-hinala na mga mata. Ihahatid na kita. Saan mo gustong pumunta? Sabi niya habang hinihimas yung noo niya. No. I want to go alone. Ikaw na bahala kay Gabriel. I'll come soon, sabi ko habang nakakunot ang noo niya sa akin. Bumuntong hininga ako at ngumiti sa kanya dahil hindi ko alam kung pakakawalan niya ba ako o hindi. Sige, sumama ka na sa driver. Bibigyan kita ng 1.5 oras.
Ingat ka Alexa kasi buntis ka. Tumango ako sa kanya at hinalikan ulit siya sa pisngi. Pumunta ako sa kwarto at nagpalit ng komportableng maluwag na dress at bumaba habang kinukuha ang phone ko. Hinalikan ko ang pisngi ni Sebastian at ni Gabriel, paglabas ko ng bahay pero hindi maalis ang tingin sa akin ni Sebastian. Nagdududa siya. Alam kong wala akong magagawa kung hindi ipaalam sa kanya kaya sasabihin ko sa kanya pagka-uwi ko. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating ako sa Westland Park at nakita kong nandoon na si Natasha. Bumaba ako ng kotse at naglakad papunta sa kanya habang pilit nang umiti sa akin. Then her eyes fell on my belly and she smiled but it wasn't a pleasant smile. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong sabihin. Kailangan kong umuwi ng mabilis. Wika ko habang sinusuri ang ekspresyon niya at tumango lang siya sa akin at dinala ako sa isang coffee shop sa tabi ng park. Pagpasok namin at pagupo ay umorder siya ng 2 black coffee para sa amin at tumingin sa akin. Alexa, I wanted to tell you about something and it was about Sebastian. Bumilis ang pintig ng puso ko sa hindi malamang emosyon at napatingin ako kay Natasha at nakita kong seryoso ang tingin nito sa kanya. Alam mo, kung magsisinungaling ka binabalaan kita na asawa ko siya at hindi ko siya iiwan, sabi ko dahil ayokong makarinig ng kasinungalingan mula sa kanya. Alexa, I've already gave up on him and I'm going to get married in a few months, but before that, I wanted to let you know this. With that she took a photo from her bag and put it on the table. Alam mo, laging may babaeng mahal si Sebastian, and she went missing years ago. Bata pa sila pero napagdesisyonan na ng pamilya nila ang engagement nila. Tiningnan ko ang picture at nakita ko si Sebastian na nakangiti sa isang teenager. Maamo ang kanyang mga mata at halatang may malasakit siya sa dalaga. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makita ko ang maamo niyang mukha. Masaya siya sa picture na iyon, at si Sebastian yata ay 17 or 16 years old. Then my eyes fell on the girl, and I could not see her full face, but half because the photo was focused on Sebastian. She had light brown hair and was so similar to me. Bakit kamukha ko siya nung bata ako? Ako ba yan? Hindi. Siyempre hindi dahil hindi pa ako nagsusuot ng mga ganoong klase ng magarbong damit at hindi pa ako nanatili sa isang lugar na ganoon. Ang pangalan niya ay Marian Mondragon, binibini ng pamilyang Mondragon. Alexa, kamukhang kamukha mo siya. Nakita ko siya noong nasa school tayo. Naaalala ko pa na laging nakatingin sa kanya si Sebastian kahit hindi niya ito pinapansin at binubuli. She was a stubborn girl and she always bullied Sebastian, but Sebastian never got angry or shout at her, he just stayed like nothing happened while smiling at Marian. Sebastian was not someone easy to bully. Si Marian lang ang nakagawa at alam mo naman ang ugali ni Sebastian, di ba? Kumalabog ng husto ang puso ko nang marinig ko ang mga sinabi niya. Nagustuhan siya ni Sebastian. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga ito? Tanong ko sa kanya habang huminga ng malalim. Tinitigan niya ako saglit at bumuntong hininga. Ito ay dahil pinakasalan ka niya at pinananatili ka sa kanya dahil magkamukha kayo ni Marian. Pinaniniwalaan ka niya bilang Marian, hindi bilang Alexa. She went missing, and after 1 year of her disappearance, he went to the military camp. Alam mo bang may picture siya ni Marian kasama niya? Siya yung babaeng minahal niya at hanggang ngayon mahal niya pa rin. If she was there, you think he would get a surrogate for himself? No, it was all because Marian was not there. I clutched my dress tightly and forced my tears back because I didn't want to cry in front of Natasha, and I don't want to believe anything she said. I heard that Marian was back after so many years. Sa tingin mo ba hindi siya pupuntahan ni Sebastian kapag nalaman niyang bumalik siya? Hindi. Hindi siya pwedeng pumunta sa ibang babae nang ganun lang, asawa niya ako. Alexa, you were always a substitute for Marian. He was seeing Marian in you. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko at natakot ako. Takot talaga akong mawala siya. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Sa wakas nakapagsalita na ako kaya tinanong ko siya. You don't have to believe me, Alexa. Choice is yours, believe me or not. Anyways, you can ask him one question, and it's who's Marian. Pinagmasdan ko ang pagiging seryoso ng mukha niya, and I hate to believe that she's telling the truth. I also hate Marian.
Because of her I never had a chance to close to Sebastian, so yes I don't like her and especially her arrogant attitudes. Pagkasabi niya noon ay agad akong tumayo sa upuan at tumingin sa kanya. I'm going, thanks for your coffee and congrats on your wedding, simpleng wika ko habang papalabas ng coffee shop. Hindi ko na napigilang tumulo ang mga luha ko sa paglabas ko. Kinakabahan ako sa boses ni Natasha. Substitute lang ba ako? Hindi. Maganda ang pakikitungo ni Sebastian sa akin at may pakialam siya sa akin. He was saying Marian in you, again Natasha's words came into my mind, and my mind was a mess. Ayokong maniwala kay Natasha at alam ko kung anong klaseng babae siya, pero hindi ko makalimutan ang seryosong tingin niya. She had while telling me those things about Sebastian. Madam, we should go home now. Dumating ang driver at tumango ako sa kanya. Sumakay ako sa kotse at sinandal ang ulo ko sa bintana habang nakatingin sa labas. Bigla kong nakita ang cake shop na paborito ni Gabriel. Hey stop! Bibili ako ng cake at halika na, sabi ko habang inihinto ng driver ang sasakyan sa harap ng cake shop. Bumaba ako ng kotse at naglakad papunta sa cake shop. Pagpasok ko sa shop ay napangiti ako nang hindi ko sinasadya dahil naalala ko kung paano masayang tumalon-talon si Gabriel nang makakita siya ng mga cake. Gusto ko ito. Umorder ako ng chocolate cake at naghintay hanggang sa mabalot nila ito. Tita, ikaw po, narinig ko ang isang pamilyar na boses na parang bata, at tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang bata na binugbog ni Gabriel ng araw na yun. Umiti ako sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Hey, mag-isa ka ba dito? Tanong ko sa kanya habang nakatingin sa tiyan ko at napahagikgik. Hindi po. Sumama ako kay mommy at daddy, may tumawag kay daddy mula sa opisina niya at pumunta siya. Kaya hinihintay namin siyang dumating at ihatid kami sa bahay. Tumango ako sa kanya sabay ngiti. Tita, may baby po ba? Tinuro niya ang daliri niya sa tiyan ko at nagtanong. Napangiti ako dahil sa pambata niyang salita. Oo. Nasaan ang mommy mo darling? Tanong ko sa kanya habang pinakita niya ang isang magandang babae na nakaupo sa sulok ng shop. Ang ganda niya talaga. Hindi nakakagulat na ang batang ito ay napakagwapo. Bigla siyang tumayo mula sa upuan at tumingin sa paligid na may naiinip na mukha. Alam kong hinahanap niya ang anak niya. Let's take you to mommy. See, she's looking for you, sabi ko habang tumango sa akin ang bata. Kinuha ko ang maliit niyang kamay at dinala sa mommy niya. Oh my God Miles, you again did it. Mabilis siyang humakbang papunta sa amin at binuhat ang bata habang pinulupot nito ang mga kamay sa leeg niya at humahagikgik. Mommy, siya po yung tita na sinabi ko kanina. Napatingin agad sa akin yung mommy niya nung nagsalita siya. Nakangiti siyang tumingin sa akin at unti-unting nawala ang ngiti niya at napalitan ng gulat na mukha. Ano iyon? Hey, I'm Gwen, sabi niya habang pilit nang umiti sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero sa hindi malamang dahilan ay napaka-pamilyar niya. Pamilyar ang ngiti niya. I'm Alexa. I'm sorry for what happened that day. Sabi ko habang tumango siya sa akin na may nakakaintinding ngiti. It's okay. This guy beat up boys every day in his school. She playfully smiled at her son and pinched his cheek. Tapos narinig kong ready na yung order ko. I'm going. Nice to meet you, Gwen. Nakangiting sabi ko sa kanya at sinuklian niya ako ng isang matamis na ngiti. Tita, wait for daddy. Biglang sabi ng maliit na bata habang hinawakan niya ang buhok ko kaya naman bumilis ang tibok ng puso ko. Bakit daddy niya? Let's go now baby, we'll see her soon with daddy. Nakangiting sabi ni Gwen sa akin pero hindi ko naintindihan ang sinabi niya, at tumango na lang ako sa kanya at umalis na doon habang kinukuha ko ang cake. Sa wakas nakauwi na ako at ang gulo ng isip ko. Papatayin ako sa mga sinabi ni Natasha at ayokong maniwala na ibang babae ang mahal ni Sebastian. Pagkababa ko ng sasakyan ay lumabas na si Sebastian ng bahay habang buhat-buhat si Gabriel. Umiti siya ng malumanay at maganda sa akin at pinagmasdan ko ang mukha niya na walang emosyon sa mukha ko. Wala akong lakas ng loob ng umiti sa kanya. Gusto kong umiyak at nagsisisi ako na nakilala ko si Natasha ngayon. Umiwas na lang ako ng tingin sa kanya at naglakad papunta sa kanila. I bought a cake for you baby. Without looking at Sebastian, I said. Ibinaba ni Sebastian si Gabriel at pinulupot ang isang braso niya sa bewang ko, at hinila ako papunta sa kanya ako hinalikan sa noo. Pagod ka ba?
Tanong niya sa akin habang hinahaplos ang buhok ko. Napahawak ako ng mahigpit sa damit ko dahil ayokong umiyak o itulak siya palayo sa akin. Tumango ako sa kanya at inalis ang mga kamay niya sa bewang ko at naglakad palayo. Kitang-kita ko ang titig niya sa akin pero hindi ako lumingon. Dumiretso ako sa kusina at naghiwa ng cake habang binigay ko ang isang piraso kay Gabriel. "Thank you mommy, I love you." Humahagik-gik si Gabriel at tumakbo palabas ng kusina bitbit ang cake plate na binigay ko sa kanya. Umiti ako at pinagmasdan siya pero sa kaibuturan ko ang gulo lahat. Nakabalik na daw si Natasha at natatakot ako. Ano kaya ang mangyayari sa akin kung pupuntahan siya ni Sebastian? Pinilit kong tumulo ang luha ko at lumabas ng kusina at nakita ko si Sebastian na nakatingin sa akin ng masalimuot na tingin. Nang hindi tumitingin sa mga mata niya, mabilis akong umakyat. Alam kong naramdaman ni Sebastian ang pagbabago ko, pero hindi ako pwedeng umarte ng normal pagkatapos ng narinig ko ngayon. Naniniwala ako kay Sebastian pero pinapatay ako ng mga salita ni Natasha at ang ipinakita niyang larawan sa akin. Nakatingin sa kanya si Sebastian na may maamong ngiti at tuwang-tuwa siya sa larawang iyon. Kumalabog ng husto ang puso ko dahil ayokong mawala siya at mahal ko siya. "Alexa," narinig ko ang basag na boses ni Sebastian, at mabilis kong pinilit ang sarili ko na kalimutan ang lahat at kumilos ng normal, pero hindi ko kaya at hindi ako ganoon kalakas. Nag-echo sa utak ko ang mga sinabi ni Natasha. Lumapit si Sebastian at niyakap ako mula sa likod at hinalikan ang leeg ko. Bumilis ang tibok ng puso ko, substitute lang ba ako sa kanya? Gusto kong magtanong pero hindi ako handang makinig sa sagot niya. Paano kung sabihin niya na may gusto siya sa kanya at kapalit lang ako? Hindi, ayoko niyan. Maghuhugas lang ako at babalik. Inalis ko ulit ang mga kamay ni Sebastian sa katawan ko at naglakad patungo sa washroom. Sabay tayong maghilamos, binuhat ako ni Sebastian at nginitian ako. Saglit kong pinagmasdan ang nakangiti niyang mukha, at napakagat sa ibabang labi ko dahil gusto kong pilitin ang sarili ko na huwag umiyak. Dinala ako ni Sebastian sa washroom at inilagay ako sa countertop habang nilagyan niya ng maligamgam na tubig ang bathtub. Pagkatapos ay tiningnan ang temperatura, at hinubad ang kanyang sando nang lumapit siya sa akin. "Let daddy wash your mommy, my little princess." Tinanggal niya ang damit ko at hinalikan ang tiyan ko. Parang may pumipiga dito sa puso ko. Pagkatapos ay binuhat niya ako at naglakad patungo sa bathtub habang marahan niya akong inilagay doon. Hinalikan niya ang noo ko, at hinubad ang pantalon niya. Saka siya umakyat at pumwesto sa likod ko. Huminga ng malalim si Sebastian, at sinimulang halikan ang leeg ko habang marahang hinahaplos ang tiyan ko. Pagkatapos ay lumipat ang kanyang mga kamay sa aking mga dibdib at sinimulan niya itong pisilin ng marahan. Kaunting alinghing ang kumawala sa aking bibig nang maramdaman ko ang aking katawan na gustong makipagtalik. "I can't do it." Mabilis kong itinulak ang mga kamay niya at bumangon sa bathtub, at kumuha ng tuwalya at binalot sa sarili ko, bago tumingin sa lalaking nakatingin sa akin na gulat na mukha. Tumingin ako kay Sebastian at nakita ko ang lungkot sa mukha niya, at nang hindi na ako nagtagal doon, ay lumabas ako ng washroom at lumabas habang kumuha ng pantulog at isinuot iyon. Tapos sabay labas ni Sebastian sa washroom habang nakatapis ng tuwalya sa kanya. Mabilis akong lumagpas sa kanya na gustong lumabas ng kwarto, pero bago ko pa magawa ay hinawakan niya ang wrist ko at hinila ako papunta sa kanya. Tapos nilock niya ang pinto. "I should check on Gabriel, let go," sabi ko habang masumigpit ang hawak niya sa wrist ko. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang galit at sakit. "Anong meron?" Simpleng tanong niya sa akin na may kalmadong tono, at napaiwas ako ng tingin sa kanya habang sinusubukan kong kumawala sa pagkakahawak niya. "Sagutin mo ako," sabi ulit ni Sebastian sabay hawak sa pisngi ko at hinimas-himas. Ayokong sagutin siya at ayokong umarte ng ganito. Hindi ko lang maalis sa isip ko ang mga bagay na iyon. "Fucking answer me, Alexa." Tumipad ang pasensya ko nang sinigawan ko siya at binitawan ang kamay niya. Napabuntong hininga siya at tumingin sa akin ng may takot na tingin, saka siya dahan-dahang umatras ng ilang hakbang habang basang-basa ang mga mata. Shit, ano bang ginawa ko? Bakit ko nakalimutan na si Alexa ay natatakot kapag sinisigawan ko siya o kahit kanino? "Alexa, pasensya na. Hindi ko sinasadyang sigawan ka.
Tell me what's wrong. Dahan-dahan akong naglakad papunta at sinubukang hawakan siya, pero umiling siya at pinunasan ang mga luha niya sa palad niya. I don't. My heart shattered into pieces as she took heavy breathing while trying to speak. Fuck, natakot siya. Anong gagawin ko? Lalong bumigat ang paghinga niya habang nakalagay ang kanyang kamay sa dibdib niya, at pilit kinakalma ang sarili na bumaba. Alexa, let me hold you. Humakbang ako palapit sa kanya at niyakap siya. Pero tinulak niya ako palayo sa parehong nakakatakot na tingin. Ano bang ginawa ko? Alexa, I'm sorry. Please, namula ang mata ko dahil sa takot, at ayokong may mangyari sa kanya. Walang pakialam kung niyakap ko siya, at marahang hinaplos ang likod niya at hinalikan sa noo at sa wakas ay naging normal na ang paghinga niya. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya habang nakatingin siya sa akin. Sino si Marian? Marahas na nanginig ang buong katawan ko, nang marinig kong binanggit niya ang pangalan na gusto kong itago sa kanya. May nalaman ba siya sa totoong pagkatao niya o nakilala niya si Mark? Hindi ko kayang mawala siya at ibalik siya sa pamilya ng Mondragon. Aawayin nila ako hanggang kamatayan kapag nalaman nilang asawa ko ang binibini nila, at itinatago ko siya sa kanila. Paano? Paano mo nalaman? I asked with my trembling voice at tinulak niya lang ako habang nakatingin sa mga mata ko. Alam ko ang lahat. Fuck, alam niya na siya si Marian at ang binibini ng pamilyang Mondragon. Paano niya ito nalaman? Kapalit lang ba ako, Sebastian? Anong kapalit? Anong kalokohan ang pinagsasabi niya? Anong pinagsasabi mo, Alexa? Hindi ko maintindihan. Muli siyang hinawakan sa bewang at niyakap, ngunit muli niya akong tinulak palayo. Sinasama mo ako dahil kamukha ko siya. Kamukha ko si Marian. What the fuck? She's fucking Marian. What the hell with the look? Teka, naisip niya ba na iniingatan ko siya dahil kamukha niya si Marian? Speak, Sebastian. Nakita ko ang mga luha ni Alexa na nangingilid mula sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya. Ang galing niyang isipin na kamukha niya si Marian. Kaya madaling ilayo siya kay Mark. Kamukha mo siya, sabi ko habang sinubukan kong hilahin ulit si Alexa sa akin, pero pasimpleng umiwas siya sa pagkakahawak ko at umatras ng ilang hakbang. Ano siya sayo? Biglang tanong niya sa akin habang pinupunasan ang luha niya. Siyempre, mahal ko siya at asawa ko na siya at nanay ng mga anak ko. Akin siya at mahal ko siya, Alexa. Bigla kong gustong asarin si Alexa kaya sabi ko, ikaw, mahal mo ba siya? Tanong niya sa akin na may sakit sa kanyang mga mata. Sebastian, kasama mo ako ng ilang months, at natutulog kasama ka sa iisang bed, pero hindi mo sinabi na mahal mo ako. Kahit isang beses, pero napakasimple mo lang sabihin na mahal mo siya. Okay, bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa nabasag na boses at mukha ni Alexa. Shit, bakit ko ginawa? Gusto ko lang siyang asarin. Alexa, gusto kong sabihin na siya si Marian at siya ang babaeng mahal ko, pero hindi ko magawa dahil kung ipapaalam ko sa kanya, ay tiyak na pupuntahan niya si Mark dahil siya lang ang pamilya niya. Napatingin ako sa mukha ni Alexa na punong-puno ng luha, at nakita kong nakatingin siya sa akin at hinihintay niya akong matapos ang gusto kong sabihin. Pero umiling lang ako habang binigyan niya ako ng isang masakit na ngiti at lumabas ng kwarto. Shit, ano ang dapat kong gawin ngayon? Gusto kong ipaalam sa kanya pero hindi ko magawa. Mababaliw si Mark kung pupunta si Alexa at mahanap siya. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Naiinis siya sa akin dahil sa sinabi ko sa kanya. Mabilis akong nagpalit ng pantalon at lumabas ng kwarto sabay kuha ng sando. Pagbaba ko ay nakita ko si Alexa na nakangiting nakayakap kay Gabriel. Pinagmasdan ko ang pagngiti niya pero hindi ito ang palaging ngiti niya. Daddy, nang makita ko ni Gabriel ay sumigaw siya at itinaas ang mga kamay. Naglakad ako papunta sa kanila at binuhat siya. Napatingin ako kay Alexa na nakatingin sa malayo. Little princess is moving, masayang sabi ni Gabriel habang nakapulupot ang mga kamay niya sa leeg ko. Napatingin ulit ako kay Alexa pero nakatingin pa rin siya sa malayo. Daddy, feel her, humalik si Gabriel sa pisngi ko at ngumiti. Napabuntong hininga ako dahil hindi ko alam kung hinayaan ba siya ni Alexa na hawakan siya o hindi. Umupo ako sa tabi niya, at pinatong si Gabriel sa kandungan ko habang nakalagay ang kamay ko sa tiyan ni Alexa. Natakot ako at kinakabahan dahil alam kong delikado siya kapag galit. Gumagalaw si baby. Masakit ba?
Tanong ko sa kanya pero tumayo lang siya at umalis. Bakit hindi ko nalang sabihin sa kanya kung sino si Marian? Hindi ko kayang hindi niya ako pansinin ng ganito. I fucking love her. It was totally my fault and I didn't have to tease her like that. Galit si mommy sa'yo daddy. Napatingin sa akin si Gabriel at nag-aalalang tanong sa mukha. Siyempre galit sa akin ang mommy niya. Oo gawa ko kaya nagalit si mommy. Hinalikan ko ang noo ni Gabriel at bumuntong hininga. Daddy bakit? Hindi pwedeng magalit si mommy dahil magagalit din ang little princess. Ang tanga mo daddy. Napatingin ako sa little adult na nasa kandungan ko, at tinuturuan niya ako. I bet hindi ako ganito katalino noong bata pa ako. Okay, it's daddy's fault, I'll be careful next time. Umiti ako sa kanya at tinapik-tapik ang ulo niya habang humahagikgik sa katawan ko. Tapos tumayo na ako at binuhat si Gabriel papunta sa dining room. Pagpasok ko nakita ko si Alexa na nakatingin sa labas ng bintana, at malalim ang iniisip niya. Ibinaba ko si Gabriel habang nakatingin siya sa akin na may nakakaunawang tango. Tapos tumakbo na siya palabas ng dining room. Ang matalino kong anak. Pagkaalis niya ay dahan-dahan akong naglakad papunta kay Alexa, pero hindi niya ako narinig. Napabuntong hininga siya nang yakapin ko siya mula sa likuran. Naghintay sandali si Alexa at sinubukang tanggalin ang mga kamay ko sa kanya, pero hindi ko siya hinayaan dahil akin siya at hindi ako papayag na itulak niya ako palayo. Let go Sebastian, sa wakas nagsalita na siya. Hindi. Simpleng sabi ko habang nakasubsob ang mukha ko sa leeg niya. Humugot ng malalim na hininga si Alexa at sinubukan akong itulak pero sinasayang lang niya ang effort niya. I love you Alexa. I fucking love you. I'm sorry hindi ko masabi pero mahal na mahal kita simula pa nung una kitang makita. Hinalikan ang leeg niya at nagsalita habang hinihimas ko ang tiyan niya. Dinadala niya ang aking anak at paano ako magmahal ng ibang babae bukod sa kanya. Ito ay palaging kanya. Bigla akong nakaramdam ng basa sa aking mga kamay, at alam kong ito ay ang mga luha ni Alexa. Pinaiyak ko na naman siya. Hinarap ko si Alexa sa akin at hinalikan siya sa noo pero tinulak niya ulit ako palayo. How can you love two women at the same time Sebastian? Just don't lie to me. God, paano ko ba aayusin ang problemang ito ngayon? Alam kong pinuntahan niya ang fucking Natasha na iyon, ngunit hindi ko akalain na magiging ganito kalala ito. Alexa, just believe me. I only love you and about Marian, I will tell you but I can't now. I just can't lose you. Bumuntong hininga ko at nagpaliwanag pero umiling lang siya. No need to explain Sebastian. The thing is I was just a substitute for you, and the woman you truly love is Marian. She was long gone but yet you love her. Bakit ba ang tigas ng ulo nitong babaeng ito? Hindi ba niya ako kayang pakinggan? Ang mga babae ay komplikado talaga. Alexa, bago ko pa masabi ang gusto ko umalis na si Alexa. Napasapo ako sa noo ko at tumingin sa direksyon kung saan siya umalis. Habang naghahapunan kami ay hindi man lang ako nilingon ni Alexa, kumain lang siya ng pagkain niya habang pinapakain si Gabriel. Pinagmasdan ko ang maganda at galit niyang mukha. Naalala ko siya noong bata pa siya. Palagi siyang nagagalit kapag nakikita niya ako sa nakaraan. Shit, she's ignoring me and that was fucking hard for me to stay without her attention. I decided to grab her attention back to me, kaya tinapik ko ng malakas yung table at pinagmasdan siya pero hindi niya ako nilingon. Hindi ako susuko. Uminom ako ng tubig at nagsimulang umubo. Young master okay ka lang. Gusto ko ba ang atensyon niya? Sinamaan ko ng tingin si Tito Herman na nagsalita at nagpakawala siya ng isang pilit na ngiti bago tumalikod. Bakit hindi ako nakikita ni Alexa? Wala ba siyang pakialam sa akin? Alexa, ang sakit ng ulo ko. Malapit nang sumabog. I-message mo. Tanong ko sa kanya pero wala akong nakuha. Napatingin ako kay Gabriel na nakatingin sa akin na may dismayadong tingin. Kumunot ang noo ko sa kanya at umubo ulit. Masakit din ang tiyan ko, pero mas masakit ang ulo ko. I spoke with a pain-filled voice and yet she was eating her food without even looking at me. May tumulong lang bago ako mamatay. I can't die without seeing my little princess, basag kong wika habang pinagmamasdan si Alexa. Nakita ko ang mga labi niya na bahagyang kumulubot pataas. Nakangiti siya. Alexa, don't let me die. Help it hurts, muli kong wika.
Sa wakas ay tumingin siya sa akin at kumunot ang noo. I smiled brightly at her dahil sa wakas ay tumingin na siya sa akin and I was happy. Pwede bang itikom mo na lang ang bibig mo at kainin ang pagkain mo? Galit siya. Nabigo na naman ba ako? Shit, paano ko susuyuin ang babaeng ito ngayon? She's fucking hard to deal with. Ay, oo, tumingin sa plato ko at nagsimulang kumain ng hapunan ko bago pa siya mabaliw at matamaan ako. Napatingin ako kay Gabriel at nakita kong tumatawa siya ng walang boses na lumalabas. Gusto kong suntukin ang puwete niya at itapon pero siya ang pinakamamahal kong anak na minahal ko ng sobra. Pagkatapos kumain ay umalis si Alexa kasama si Gabriel, at pumunta sa kanyang silid. Siya ang maghuhugas sa kanya. Hinintay kong lumabas si Alexa sa kwarto niya at nakita kong pumasok siya sa kwarto namin. Buti na lang natutulog siya sa akin. Pumasok ako sa kwarto namin at pagpasok ko ay tumama ang unan sa mukha ko. What the hell? Hindi ka dito matutulog. Umalis ka na. Tumingin sa akin si Alexa at sinabi, ano? Hindi matutulog doon. Bakit? I can't sleep without her and she knows it. Alexa, I can't sleep without you. Humakbang ako papunta sa kanya at sinabi. Tinitigan niya ako saglit at umiwas ng tingin. You can sleep without me, Sebastian, the only thing you cannot sleep without is my breasts. Napatahimik ako sa sinabi niya. Tama siya, I wanted to feel her breasts before sleep, because those were fucking soft and comfortable, but I want her too. I want both, okay. I want to hold you to sleep too. Pilit akong ngumiti sa kanya habang binato niya ako ng isa pang unan. Mabilis ko itong sinalo bago pa ito tumama sa mukha ko. Alexa, we'll sleep together, okay? You can hit me if you want. Ayokong matulog nang wala siya at gusto kong damhin ang dibdib niya. Shit, bakit ba nangyayari sa akin ito? Okay, then I'll go. Naglakad si Alexa papunta sa pinto pero bago pa siya makaalis pinigilan ko siya. Okay my lady, I'll go. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan siya sa noo bago lumabas ng kwarto. It was all my fault and there's no way I'm going to tell her that she's Marian, so it's better if I let her calm down. Hinabol ka ba ni Mommy Daddy? Pagpasok ko pa lang sa kwarto ni Gabriel ay narinig ko na ang pagtawa niya. Bumuntong hininga ako at tumango sa kanya habang siya ay tumawa ng malakas. You brat, naglakad ako papunta sa kama niya at sinimulan siyang kilitiin. Daddy, sorry, stop, natawa din ako dahil sa tawa ni Gabriel. Bagay talaga itong lalaking ito. Sleep na, hinalikan ko siya sa noo at niyakap siya para matulog. Damn, namiss ko ang amoy gatas niya. Ang tagal na nung last ko siyang katabing natulog. Tumipas ang 1 linggo at hindi man lang ako nilingon o kinakausap ni Alexa. Ang tanging bagay na hinayaan niya sa akin ay hawakan ang kanyang tiyan. Natuwa ako dahil pinaramdam niya sa akin ang aking munting prinsesa. Araw-araw pag-uwi ko, binibilan ko siya ng bulaklak, at palagi niya itong kinukuha na may maliit na ngiti sa labi at sapat na iyon para sa akin. Alexa could not be heartless towards me, so she checked on me every day without showing me it pero galit pa rin siya. Daddy, I want to go to the office with you today. Lumapit si Gabriel at niyakap ang binti ko. Nagbaba ako ng tingin at hinaplos ang buhok niya. Mag-isa lang si Mommy kapag sumama ka sa akin. Inayos ko ang damit ko at binuhat siya. Tanong ko kay Mommy, pwede na daw ako? Bumuntong hininga ko at hinila si Gabriel palabas ng kwarto, at nakita ko si Alexa na nagtitirintes ng buhok habang nakatingin sa tuta na binili ko para kay Gabriel. Wednesday, halika nga dito, pinanood ko ang paglalaro niya sa tuta at para siyang maliit na bata. Alexa, okay lang ba kung isama ko siya? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at tumango sabay ngiti. Yung ngiting yun ang nagpabilis ng tibok ng puso ko. It's been a fucking week since I saw her smile like this. Okay, alis na ako. Pumunta ako sa kanya at hinalikan siya sa noo. Tumingala siya sa akin at tumango. Hintayin mo ako, sabi ko sabay halik niya sa pisngi ko. Umiti ako sa kanya at lumabas ng bahay kasama si Gabriel. Ewan ko pero sa hindi malamang dahilan nakaramdam ako ng kakaiba. Inalis ko ang isiping iyon at pumunta sa opisina. Pagkaalis ni Sebastian at Gabriel ay pumunta na ako sa kwarto dahil sa pagod at antok. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog pero nagising ako sa malakas na kalabog. Ano ba yun? Bumangon ako sa kama at naglakad pababa.
Habang pababa ako ng hagdan, ang una kong nakita ay isang lalaking nakatutok ng baril sa noo ni Tito Herman. Nakaluhod si Tito Herman, anong nangyari? Where the fuck is she? You know what I'm talking about. Bigla siyang sumigaw at hinila ang gatilyo. No, let him go, hindi ko inaasahan na biglang lalabas ang boses ko. Nanginig ng husto ang katawan ko at hindi sinasadyang natakpan ng mga kamay ko ang tiyan ko. Ayokong may mangyari sa baby ko. Wala din si Sebastian dito. Tumulo ang luha ko dahil wala akong magawa. Young lady, go in. Wika ni Uncle Herman, pero umiling ako at naglakad papunta sa kanya. Napatingin ako sa lalaking nakatutok ng baril kay Tito Herman, at nakita kong punong-puno ng luha ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Napakagwapo niya, kulay abong mata at dark brown ang buhok. Familiar siya. Teka, bakit kamukha niya si Janos? Biglang bumagsak ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata nang alisin niya ang baril sa noo ni Tito Herman, at naglakad patungo sa akin nang hindi sinasadyang napaatras ako ng ilang hakbang. Little princess, come here, come to kuya. He spread his arms and smiled at me. Teka, pamilyar yung boses niya. Narinig ko na ang boses na ito dati. Masakit ang ulo ko. Kuya, lumapit siya at niyakap ako ng mahigpit. Ang bango niya, pamilyar pero hindi ko kilala ang lalaking ito. Paano ko naman hahayaang yakapin niya ako kaya mabilis ko siyang tinulak. Don't touch me. Sino ka? Tiningnan niya ako ng sobrang sakit na tingin. Tapos bumagsak ang mata niya sa tiyan ko at biglang nanlamig ang maamong mga mata na iyon. Marian, ako ito. Mark, hindi mo ba natatandaan yung Mark Bear mo? Ako yun. Ano? Marian, baliw ba siya? Mark, hindi ko pa narinig ang pangalang ito. I don't know you. Please leave now or I'll call my husband. Babala ko sa kanya dahil gusto ko siyang umalis. Marian, sumama ka sa akin. That bastard doesn't deserve you. With that he grabbed my hand at hugged me tightly. You've misunderstood. My name is Alexa. I'm sorry. Please leave. Sinubukan ko siyang itulak palayo pero hindi ko magawa dahil sa lakas niya. Alexa, hey. I see. You don't remember. Hinalikan niya ang noo ko at hinaplos ang buhok ko na may masakit na ngiti. Master Mondragon, pakiusap bitawan mo ang young lady. Wika ni Uncle Herman habang sinusubukan akong ipagtanggol. Tell your young master that I took what's mine. Sambit niya sa isang mahigpit na boses na puno ng puot. Bitawan mo ako, I'm not yours. I have a husband and a son, pakiusap bitawan mo ako. Nangingilid ang mga luha ko dahil hindi ko alam kung sino ang lalaking ito, at kung bakit siya nandito ngunit ang mga salita niya ay natakot ako. Marian, you should go home with me. This is not your home. You're living with the man who caused everything. How could you become a member of the Madrigal family? We obviously lost everything because of them. Sinabi niya na may basag na boses, at hindi ko alam kung paano ako magre-react. Bakit parang gusto kong pakinggan ang lalaking ito? You're going with me, Marian. Be a good girl and listen to your brother. Tumingala ako sa kanya at nakita kong matalim at malamig ang mga mata niya. With that sinama niya ako palabas ng bahay na hindi pinansin ang mga salita ni Tito Herman. Binuksan niya ang pinto ng kotse niya, at pilit akong itinulak papasok sa passenger seat habang isinara niya ang pinto at nilock iyon matapos isuot ang seatbelt para sa akin. Pagkatapos ay muli siyang pumasok sa bahay, at bumalik pagkatapos ng ilang minuto. Saan mo ako dadalhin? Tanong ko sa kanya pagkasakay niya sa kotse. Tumingin siya sa akin at bumuntong hininga habang hinahaplos ang mukha ko. Hindi ko naiwasan ang yakap niya dahil parang pamilyar yon. Sa bahay, where you lived years ago. With that he started the car and drove away. Makalipas ang ilang oras ay nakarating kami sa isang malaking mansyon. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa nakikita ko. Namumuo ang lungkot sa isip ko pero hindi ko alam kung bakit. Napatingin ako sa napakalaking hardin at nakita kong puno ito ng mga dahon ng maple. Ang ganda, may naaalala. Hininto niya ang sasakyan at hiniling niya na bumuntong hininga ako at umiling. May kung ano sa utak ko pero hindi ko maalala. It's okay, you'll remember soon, princess. Umiti siya at hinalikan ako sa noo. Pagbaba namin ng sasakyan, ay nakita ko ang isang matandang lalaki na malumanay na nakangiti sa akin. Naglakad kami papunta sa kanya habang hinila niya ako para yakapin. See who's back.
He chuckled and kissed my forehead. Nataranta lang ako at wala akong kakilala sa kanila. Tita, I knew Daddy will take you back home. See, I was waiting. Tumakbo papunta sa akin ang isang batang lalaki, at huminto ilang pulgada ang layo sa akin. Hindi ba siya yung batang binugbog ni Gabriel? So, daddy niya ito. Bakit niya ako dinala dito? Then my eyes fell on the woman who was walking towards us with a beautiful smile. Ito ang ina ng bata. Welcome home, Marian, ngumiti siya sa akin at niyakap ako. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, ngunit talagang nagustuhan ko sila at lahat sila ay parang pamilyar. Bakit mo ako tinatawag na Marian? Tanong ko habang bumuntong hininga siya at tumingin sa lalaking nagdala sa akin dito. Dahil kapatid kita, at ikaw ang young lady ng pamilya namin. Hindi ko alam kung paano ka na brainwash ng bastard na iyon, pero maniwala ka sa akin, Marian, there's no way na babalik ka pa sa kanya. Sapat na ang lahat at magbabayad siya sa ginawa niya. Ano? Paano niya nasabi iyon? Hindi ko kayang wala si Sebastian. Hindi mo pwedeng gawin yan, asawa ko siya at may anak kami. Gusto ko nang umuwi, hindi ako mabubuhay nang wala sila. Napatingin ako sa kanya at sinabing dahil dapat talaga bumalik ako kina Sebastian at Gabriel. Hindi ko kayang manatili dito kung wala sila. Kahit ang aking hindi pa isinisilang na sanggol ay gusto ang kanyang ama. Maiintindihan mo, young lady. Gwen, dalhin mo siya sa kwarto niya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis siya. Nasasaktan ang puso ko dahil ayokong manatili dito. Gusto kong puntahan si Sebastian. Stop and don't pakiusap, paalisin niyo ako. Magagalit ang aking anak kapag hindi ako nakauwi sa pagbabalik niya. Pakiusap. Mabilis ko siyang sinundan at hinawakan ang kamay niya. Tiningnan niya ako ng masama at umiling. It's been so damn years, Marian, finally I found you, but you want to go to that man. Muling natatakpan ng luha ang kanyang mga mata, ngunit hindi ito lumalabas. Kapatid ko ba talaga siya? Tama na, Marian, nagkaanak ka na para sa kanya, at dinadala mo na naman ang anak niya, kaya tama na. Ipanganak mo na ang batang ito, at divorce mo na siya. Malakas ang kabog ng puso ko, divorce. Hindi ko gusto yon. Mahal ko siya, ayaw ko ng divorce. Please don't force me to divorce him. Pagkarinig niya sa sinabi ko ay dumilim ang mukha niya. Mahal mo siya, ha? Hindi mo ba ako mahal at ang nawawala nating mga magulang? Naku, hindi mo naaalala. Makinig kang mabuti, Marian Mondragon. Namatay ang ating ina, dahil hindi niya kinaya ang sakit na mawala ng pinakamamahal na anak at bagong silang na anak. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang ating ama ay naging isang living dead man, dahil hindi rin niya kinaya na nawalan siya ng asawa, ng kanyang anak na babae at ilang buwan lamang na anak na lalaki. At isang araw siya ay binaril sa kanyang noo at namatay. Sumakit ang puso ko sa parehong paraan na nadama noong nakalipas na mga taon nang malaman ko ang tungkol sa pagkamatay ni Janos. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Ang pagkawala ng pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nasaktan lang siya. So I was there, while looking at every calamity. So I survived to find both of you, and especially thanks to that woman. So you better listen to me, or I'll fucking kill that bastard husband of you. Tinuro niya ang daliri niya sa asawa at sinigawan ako. Natakot ako dahil sa galit na boses niya, pero hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Nangingilid ang luha sa mga mata ko habang mahigpit ang pagkakahawak ko sa damit ko. Pinagmasdan niya ako saglit at umalis. Pinagmasdan ko siyang pinaalis ang sasakyan niya at nababalot ng kawalan ang puso ko. Marian, pasok na tayo. Don't mind him. Lagi siyang galit. Napatingin ako sa babaeng kakadating lang at nakangiting yumakap sa balikat ko. Napabuntong hininga siya habang nagsasalita tungkol sa kanya. Kapatid ko ba talaga siya? Tanong ko sa kanya habang pinupunasan ang luha ko. Marahan niyang kinurot ang pisngi ko at tumango. Yes, Mark is your big brother and that is your grandpa. Ipinakita niya sa akin ang matandang lalaki at sinabi. Tumango ako sa kanya at sumama sa kanya papasok ng bahay. Teka, Marian ang pangalan ko, ano? Napatigil ako at tinanong siya dahil naalala ko lang ang sinabi ni Mark kanina. Mondragon. Marian Mondragon. Ano? Marian Mondragon. Ako ba yung babaeng sinabi ni Sebastian? Lumakas ang pintig ng puso ko. So, Sebastian.
Magkakilala ba kami noong bata ako? Tumingin siya sa akin saglit at bumaling ang mata niya kay Lolo. Yes, he was once Mark's best friend, and he came here always, and I don't need to hide the truth, Marian. There was a engagement plan between the both of you. Napabuntong hininga si Lolo at nabalot ng sakit ang puso ko. So ako yon. Pero bakit hindi sinabi ni Sebastian sa akin? Maaaring sinabi niya sa akin. Hindi ko akalain na wala siyang alam. Ako, wala akong alam. Anong nangyari sa akin? Tanong ko sa kanya habang nakangiti siya ng malumanay at lumapit sa akin. Magpahinga ka na, I'll tell you later. Huwag kang makipagtalo kay Mark pagbalik niya dahil masama talaga ang ugali niya. Tumango ako sa kanya at sinundan si Gwen habang dinadala niya ako sa isang kwarto. Pagpasok ko pa lang sa kwarto, nabalot ng pamilyar na pakiramdam at lungkot ang puso ko. Kwarto iyon ng maliit na babae ngunit malaki ang kwarto. Napakaraming teddy bear at napakaraming manika. Nilibot ko ang tingin ko sa kwarto at pumasok. Don't you remember me playing with you in here? We once argued over that bear. Bigla siyang nagsalita at ipinakita sa akin ang isang magandang black and red na pinaghalong teddy bear. Napatingin ako sa kanya at punong-puno ng luha ang mga mata niya. Hindi mo binigay kaya binili ako ni Mark, same as this, pero umiyak ka at sinaktan mo si Mark pagkatapos mong mahanap. Pinunasan niya ang luha niya at ngumiti sa akin. Ginawa ko ba yun? I missed you so much, Marian. I missed our fights over Mark and toys. Niyakap niya ako at nagsalita sa basag na boses at nakita ko ang sarili kong tumutulo ang luha habang yakap siya ng mahigpit. Why did I fight with you over Mark? Tanong ko sa kanya habang nakangiti siya sa akin at umiling. Hindi mo nagustuhan kapag pinapansin niya ako. Sabi mo sayo na lang siya at nakakainis ako, pero alam mo naman na akin si Mark palagi. Proud niyang sabi at tumango naman ako sa kanya sabay ngiti. Okay, he's yours, pang-aasar ko sa kanya habang humahagikgik. Tapos tumingin ang mata niya sa tiyan ko. Ano ang kasarian? Tanong niya. It's a girl. Umiti siya sa akin at tumango. Then she bit her lower lip and looked at me. I'm also pregnant, but don't tell Mark. He doesn't know. Hindi ko sinabi sa kanya, kasi nakakainis siya at lagi siyang nasa bahay na hindi pumupunta sa office niya. She spoke with a shy expression and I smiled. Katulad ni Sebastian. Sinadya niyang manatili sa bahay na may katangahang dahilan at nakakainis din siya. Kung hindi ko siya pinilit na pumasok sa trabaho ay nasa bahay pa siya. Hindi ko ba makikita si Sebastian? Tanong ko sa kanya habang nagbago ang ekspresyon niya. Tumingin siya sa akin saglit at bumuntong hininga. Ewan ko ba, Marian, galit na galit lang si Mark matapos makitang itinatago kanya lalo na't ginawa kanyang asawa. Kinagat ko ang ibabang labi ko at umiling, dahil hindi ko kayang manatili na wala siya. Gusto ko siyang makita. Isang linggo ko siyang tinatrato ng masama dahil hindi ko alam na ako pala si Marian. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa hindi ko pagpansin sa kanya noong nakaraang linggo. Hinabol ko pa siya palabas ng kwarto. I can understand, Marian, but your brother is someone that we shouldn't mess with. He's not the same gentleman from years ago. Marahan niyang hinawakan ang mga kamay ko, at sinabing may nag-aalalang mukha. Sige, ayokong makita si Sebastian. Gusto ko lang makita ang anak ko. Umiling siya at ngumiti sa akin. Please just calm down, and stay for a while, I'll try to do something, she said. Tumango ako sa kanya dahil wala lang akong magawa. Magpahinga ka na, sabihin mo kung anong gusto mong kainin. I'll make anything you like. Ngumiti siya at kinurot ng marahan ang pisngi ko, at ngumiti ako sa kanya. Kahit ano. Tumango siya sa akin at lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga ako at naglakad-lakad sa kwarto, at binuksan ang maliit na pink na aparador. Pagkatapos ay nakakita ako ng isang photo album at kinuha ito. Sa sobrang daming hindi kilalang emosyon ay dahan-dahan ko itong binuksan. Ayokong sigawan siya nang mahanap ko siya at hinatid siya pauwi. Bumuntong hininga ako at pumunta sa opisina ko at pabagsak na naupo sa sofa. Hindi ko pa alam kung anong nangyari sa kanya nung nakaraan at nasaan ang kapatid ko. Nagsimula na namang kumulo ang dugo ko nang maalala ko si Sebastian. Bastard. No wonder kung bakit hindi niya ako pinakita sa asawa niya noong araw na yon. Siyempre pinakasalan niya ang kapatid ko. Pagbabayaran ko siya sa ginawa niya. Boss, found everything.
Napatingin ako sa assistant ko at tumango sa kanya. Lumapit siya sa akin at tumayo sa harapan ko habang nakatingin sa akin na may pag-aalala. What the fuck? Magsalita ka, naiinip na ako. Hindi ako makapaghintay at gusto kong malaman sa lalong madaling panahon ngunit natakot ako. Young lady was the surrogate for Sebastian Madrigal. She had sold herself to Madrigal family because she wanted to save the little young master's life. He had lung cancer. Little young master passed away years ago dahil may nag-utos na patayin siya, at tinulungan ni Grace na patayin ang little young master. Walang alam ang young lady, at pinatay ni Sebastian Madrigal ang lalaking nagbigay ng maling gamot sa little young master. Patay ang kapatid ko, at ibinenta ng kapatid ko ang kanyang katawan para iligtas siya. Naramdaman ko ang kabog ng dibdib ko at hindi ko kinaya ang narinig ko. Hindi ko man lang siya nakitang lumaki. Ewan ko ba sa itsura niya. Siya ay isang bata. Hindi ko man lang siya nabigyan ng pagmamahal at ibigay ang lahat sa kanya. Naramdaman ko ang mainit na luhang gustong lumabas sa mga mata ko pero pinilit kong huwag. Lola ni Sebastian si Grace. Tanong ko nang tumango siya sa akin. Boss, si Sebastian, nakapatay siya ng ilang lalaki na may kaugnayan sa pagkamatay ng little young master. Balita ko nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay niya ay nabaliw siya sa galit, at binaril ang doktor na nag-aalaga sa little young master on the spot. Nanlamig ang puso ko sa hindi malamang pakiramdam. Si Sebastian, may pakialam ba siya? Nangyari ang lahat ng ito dahil sa kanyang pamilya. Fucking bastard. Okay, you go and find out about the connections that Grace had with outsiders. Sabi ko pagkatayo ko sa sofa at pumunta para tapusin ang ilang trabaho. Then my phone rang and I fast look at the caller ID and saw it's Gwen. Hey babe, sinagot ko ang tawag habang hinihimas ang noo ko. Daddy, ako po, may kailangan po akong sabihin sa inyo na sekreto. Nabalot ng init ang puso ko nang marinig ko ang boses ng anak ko. Natawa ako sa sinabi niyang may sekreto siyang sasabihin. Napakaraming sekretong sasabihin sa akin ng batang ito. I wonder kung may nakaaway na naman ba siya ng patago. Okay, nakikinig si Daddy, sabi ko nang marinig ko siyang huminga ng malalim. Daddy, may naririnig akong nag-uusap sila Mommy at Tita. Ano? Nakinig ba siya sa usapan ng matatanda? Ang batang ito, hindi ba itinuro ko sa iyo na ang mga bata ay hindi dapat makinig kapag ang mga matatanda ay nagsasalita? Seryosong tono kong tanong sa kanya at narinig kong bumuntong hininga siya. Daddy, wait, I didn't and this is really important to you. What this brat is trying to say now? May nagawa na naman ba siya na maaaring ikagalit ng kanyang mommy? It's about mommies. Miles, bago pa siya matapos narinig ko ang boses ni Gwen. Anong ginawa mo baby? Muli kong narinig ang magandang boses ni Gwen at muling napuno ng pagmamahal ang puso ko. Kahit ilang taon ko pang kasama ang babaeng ito. Araw-araw lumaki lang ang pagmamahal ko sa kanya. Talking to Daddy, you talk to him Mommy. I'm going to see Tita. Narinig kong nagpout si Miles at napangiti ako. Galit talaga siya dahil hindi niya masabi ang sikreto niya sa akin. Hey, okay ka lang ba? Maya-maya narinig ko ang boses ni Gwen at napabuntong hininga ako. Sumandal ako sa upuan at tiningnan ang picture na nakasabit sa dingding ng opisina ko. Mark, wag mo na siyang sigawan ulit okay? Buntis siya, huwag natin siya gawing malungkot. Nag-aalala ang tono niya at ayaw kong pumayag pero kailangan ko dahil buntis si Marian. Ang pinakamahirap paniwalaan ay buntis siya at dinadala ang anak ni Sebastian. Shit. Okay, sabi ko nang maalala kong darating talaga si Sebastian ngayon kapag nalaman niyang kasama ko si Marian. Buti na lang tinalian ko yung katiwala na yun para hindi niya matawagan si Sebastian agad. Umuwi ka ng maaga at ano ang gusto mong gawin ko para sa hapunan? Tinanong niya ako. Anything Marian likes, huminga ako ng malalim at sinabi. Tinanong ko, sabi niya kahit ano. Walang maalala si Marian at syempre hindi niya maalala kung gaano niya nagustuhan nung gumawa si Gwen ng chicken at sweet corn soup. Naalala mo mahilig siya sa chicken at sweet corn soup na ginagawa mo? Tanong ko at narinig ko ang hagik-gik niya sa phone. Yes, I'll make it. I'm going. Love you babe, sabay baba ng tawag nang hindi man lang ako pinagsalita. Hindi ko maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ko sa loob. Patay na ang kapatid ko at 7 taong gulang pa lang siya.
Pinatay lang siya. I bet it was the same person who gave instructions to kidnap Marian and him that day, and he's the same bastard who killed father. Hindi ko pa rin siya mahanap. Ilang taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit niya ako hinayaang mabuhay. Palaisipan lang ang lahat. Tiningnan ko ang oras at nakitang malapit na mag-alas 6 ng gabi. Tumayo ako sa upuan at kinuha ang coat ko bago lumabas ng opisina ko. Hindi ako makapag-focus sa alinman sa aking trabaho dahil sa gulo na ito. Sumakay na ako sa kotse ko at umuwi. Pagpasok ko pa lang sa bahay ay nakita ko si Marian na nakaupo sa bench habang nakatingin sa garden. Hindi niya namalayan ang tunog ng sasakyan ko dahil malalim ang iniisip niya. May naalala ba siya? Bumaba ako ng sasakyan at nakita ko si Gwen na nakatayo sa may pintuan na may pag-aalalang ngiti. Tumango ako sa kanya at naglakad papunta kay Marian. Marian, sabi ko sa mahinang boses at tumingin siya sa akin. Then she slowly stood up from the bench and smiled at me. I don't remember anything, but I think the love I had for you is still here with me. Nangingilid ang luha mula sa mga mata niya at pinitik ang puso ko. Pinilit kong huwag lumabas ang mga luha ko, tumango ako sa kanya at hinilas siya at niyakap. She has grown up, she's tall, gorgeous as my father always wanted her to be, pero ang pinagkaiba lang ay hindi na siya ang masungit na babae na nang-aapi at nang-aaway sa amin ni Gwen. I always loved you little princess, I never stopped looking for you and our little brother. I found everything and he's not here with us. I'm sorry. Hinaplos ko ang buhok niya at sinabi. Naramdaman kong nabasa ang shirt ko dahil sa luha niya. Kung kilala natin ang isa't isa, buhay pa sana si Janos, nakaramdam ako ng kirot sa loob ng dibdib ko. Kaya ang kanyang pangalan ay Janos tulad ng pangalan ng aming ama. Wala na kaming oras para pumili ng pangalan para sa kanya. Pumasok na tayo sa loob. Pumasok ako sa loob kasama siya na may kasiyahan at sakit. I'm happy because she's fine but it was hard to believe na wala na ang kapatid ko. Habang naghahapunan kami ay pinagmamasdan ko kung paano kinakain ni Marian ang pagkain ginawa ni Gwen. Sobrang sarap, pwede mo ba akong gawan ulit? Tanong niya sabay kuha ng bibig na puno ng sopas. Oo, tumango si Gwen sa kanya at ngumiti. Tapos bumaling ang mata ko kay Miles. Tahimik lang siya simula nung umuwi ako. Habang nakatingin ako sa kanya, nakatingin din siya sa akin, tapos itinutok niya ang mga mata niya kay Gwen. Ano ba kasing meron sa kanya? Miles. Tinaas ko ang kilay ko at kinausap siya nang mabilis siyang tumingin kay Gwen at tumingin sa plato niya at nagpatuloy sa pagkain. Anong nangyari? Hindi naman siya umarte ng ganito dati. Pagkatapos ng hapunan ay pumunta si Marian sa kanyang silid upang matulog. Bigla akong may naalala habang nakatingin sa oras. Almost 9 na pero hindi pa sumulpot si Sebastian. Sa tingin ko hindi siya susuko sa kanya. Siguradong darating siya. Pagkatapos kong kumain ay pumasok na ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Sumasakit ang puso ko simula nang makita ko ang mga larawan sa album na yon. Andoon din si Sebastian at si Kent. Paano ko nakalimutan at anong nangyari sa akin? Pero ang pinakamasakit ay ang maniwala na walang sinabi sa akin si Sebastian. Alam niya, alam kong alam niya ang lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata at naalala ang aking ina at ama. Ang aking ina ay isang magandang babae. Pareho ang kulay ng buhok niya sa akin at kay Janos. Ang tatay ko, kamukang kamukha niya si Mark at simpleng gwapo lang. Gusto kong matulog pero hindi ko magawa dahil tumatakbo ang lahat sa utak ko at lalo na si Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nila, at alam ko na umiiyak siya dahil hindi niya ako nakikita nung bumalik siya. Si Sebastian, hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Tumulo ang luha ko nang maalala ko ang mukha niya. Masama talaga ang pakikitungo ko sa kanya noong nakaraang linggo pero kasalanan niya ang lahat. Kaya niyang ipaalam sa akin ang totoo. Bigla akong nakarinig ng mahinang katok mula sa bintana at napuno ako ng takot. Natakot ako at gusto kong tawagan si Mark. Dahan-dahan akong bumangon sa kama habang nakatingin sa bintana. Saka ako napabuntong hininga nang makita ko ang isang lalaking nakaitim at nakaitim na baseball cap. Hindi ko makita ang mukha niya kaya dahan-dahan akong umatras ng ilang hakbang, hanggang sa makarating ako sa pinto, pero bago ko pa mabuksan ang pinto at makalabas ay tumingin siya sa akin gamit ang kanyang pulang mata. Natigilan ako at tinitigan ko siya saglit.
Nabalot ng kasiyahan at lungkot ang puso ko nang makita ko siya. Mabilis akong humakbang patungo sa bintana at binuksan iyon habang pinapasok siya sa kwarto ko. Pagkapasok niya ay niyakap niya ako ng sobrang higpit at niyakap ko siya pabalik. Sebastian. Napatingin ako sa kanya nang tanggalin niya ang cap niya at ngumiti sa akin. Sobrang namiss ko talaga siya. Nandito na ako. Nilapit niya ang labi niya sa labi ko. Napaungol ako nang ipasok niya ang dila niya sa loob ng bibig ko, dahil 1 linggo na ang nakalipas mula noong huli ko siyang hinalikan. Pagkatapos niyang makontento ay humiwalay siya at tumingin sa akin habang pinupunasan niya ang mga luha sa mukha ko. So I guess you know who Marian is by now. Bumuntong hininga siya at tumingin sa akin. Nagilty ako bigla but at the same time nakaramdam ako ng galit kaya walang lakas na sinampal ko siya. Tumingin siya sa akin at tinaas ang kilay na may nagtatanong na tingin. Sinungaling, sabi ko sabay ngisi niya at hinalikan ulit ako pero natakot ako kay Mark. Kung nalaman niyang mababaliw siya. I didn't care because I just missed this man so much, kaya ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at hinalikan siya pabalik habang ang isang kamay ni Sebastian ay humahaplos sa tiyan ko. Biglang binawi ng sobrang lakas ang halik ni Sebastian at kasabay nun ay may narinig akong boses. Alam kong darating ka, bastard. Si Mark at hila-hila sa t-shirt si Sebastian palayo sa akin. Kailan siya dumating? Hindi ko narinig ang pagbukas ng pinto, paano? Tumingin kay Sebastian at nakitang nakangiti siya sa akin at bigla niya akong kinindata ng mapaglarong paraan. Paano kaya niya? Hinila siya ni Mark palabas ng kwarto ko at inihagis si Sebastian sa pader habang tinutulak niya si Sebastian sa mukha niya. Kumalabog ng husto ang puso ko at mabilis akong humakbang papunta sa kanila. Motherfucker. Still dared to come. Bastard, narinig ko ang galit na boses ni Mark, at muli niyang sinuntok si Sebastian sa mukha niya. Umaagos ang dugo sa bibig niya pero nakatitig pa rin sa mata ko. Hindi. Ayokong may mangyari sa kanya. Please stop. Please, don't hit him. Mabilis kong hinawakan ang braso ni Mark bago pa niya masuntok si Sebastian sa pangatlong beses. Alexa, lumayo ka. Narinig ko ang mahigpit na boses ni Sebastian habang namumula ang mga mata. Alexa, talaga. Bastard siya si Marian. Yung young lady ng Mondragon family na tinago mo sakin, sigaw ni Mark. Napatingin ako sa kanyang mga mata, at nakita kong para silang mandaragit na sinusubukang kunin ang kanyang biktima. Pakiusap, huwag mo siyang saktan Mark. Stop it. Pinagmasdan ko si Alexa na umiiyak, habang pilit niyang hinihila si Mark palayo sa akin ng buong lakas. Fuck, hindi siya dapat umiyak ng ganito. Makakaapekto ito sa sanggol at gayon din sa kanya. Marian, bumalik ka sa iyong kwarto. Now. Sigaw ni Mark habang hinihingal, at binitawan ang kamay nito bago umatras ng ilang hakbang sabay iling. Sinasaktan mo siya. Stop it please. Napuno ng pagmamahal at pride ang puso ko dahil mahal na mahal ako ni Alexa, kahit anong gawin ni Mark ay hindi niya magawang iwan ako ni Alexa. Akin siya, ngumisi ako kay Mark at tinulak ko siya palayo. Nakita ko ang pagkuyom niya ng pangasapuot at galit. Nasaktan ako, at gusto ko rin siyang saktan. Nang malaman kong kinuha na niya si Alexa ay nawalan ako ng bait, pero ang pinakamasakit ay ang makita ang luha ni Gabriel. Hindi siya nagsalita, pumunta lang siya sa kwarto namin at kinuha ang isang damit ni Alexa, at tahimik na umiyak habang nilalanghap ang pabango niya dito. Daddy, I had to stay with mommy, iyon lang ang nasabi niya. Sumasakit pa rin ang puso ko habang nakikita ko siyang ganon. She was never yours. Napabalik ako sa realidad ng galit na boses ni Mark, at naalala ko ang unang beses na nag-away kami years ago, matapos niyang malaman na alam ng lola ko ang tungkol sa kidnap ni Alexa at Janos. After so many years nandito na naman tayo. How can you say that Mark? Look at her hand, she was wearing the wedding ring na sinuot ko sa kanya. I smirked at him and saw his face bland. She is my wife. Tumingin ako sa mga mata niya at mahinang boses, dahil gusto kong umalis kasama si Alexa sa lalong madaling panahon. Pagkasabi ko noon, ay isa na namang walang awa na suntok ang tumama sa mukha ko nang marinig ko ulit ang iyak ni Alexa. Siguro I deserve this for keeping her away him and Janus' death, and everything that happened to them because of my family.
She was your surrogate. She gave birth to your son for money. And you fuckers tricked on her and my brother lost his life. I hate you, Sebastian. I fucking hate more than I ever did. Pinunasan ko ang dugo sa bibig ko, at tiningnan ko ang mukha ni Mark at nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Napatingin ako kay Alexa, at nakita kong umiiyak siya habang kagatlabi. Kumirot ang puso ko dahil tama si Mark, lahat ng nangyari dahil sa pamilya ko. Wala akong alam, pero alam ni Lola ang lahat at tinulungan silang agawin sina Alexa at Janos. Ang kabataan ni Alexa at Janos ay talagang sinira niya. Mark, please stop this. Hindi ba pwedeng mag-usap na lang tayo nang hindi nag-aaway? Muling lumapit si Alexa at hinawakan sa braso ni Mark, ngunit galit na galit si Mark para pigilan ito. Stay away, Marian. I'm gonna fucking kill him now. With that he shook his hand away at that made Alexa fell on the floor. Ah! Sigaw ni Alexa na ikinawala ko sa katinoan at ang puso ko ay kumabog ng husto. Tinulak niya lang ba siya? Fucking bastard. You fucking bastard. I'm gonna fucking kill you if anything happens to my woman and daughter. Pumalit sa akin ang galit habang buong lakas ko siyang sinuntok. Napatingin ako kay Alexa at nakita kong nandoon na ang asawa ni Mark at inalalayan siyang bumangon. Bumalik ang tingin ni Mark kay Alexa na puno ng pananakit ang mga mata at nang papunta na sana ito sa kanya ay hinawakan ko ang kwelyo niya at muling hinampas. Galit na galit ako at gusto ko siyang suntukin dahil sa ginawa niya. He may be her fucking brother but that doesn't mean na mahahawakan niya ang akin. You fucking pushed her, sigaw ko sa kanya habang pinapanood ang pagtulo ng dugo sa gilid ng bibig niya. Natuwa naman ako dahil sinaktan niya rin ako. You have no right to talk about her, Sebastian. Fuck off from my house. She will soon divorce you. Divorce. Walang paraan na hahayaan kung mangyari iyon. We will never get divorced, Mark. It was your parents' decision to give her to me. She was mine from the beginning. Binitawan ko siya at tumayo habang naglalakad papunta kay Alexa. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya habang tumatango siya sa akin habang umiiyak. Salamat sa Diyos na hindi siya nasaktan. Let's go. Naghihintay si Gabriel. Hinawakan ko ang wrist niya at hinila palapit sa akin. Akin siya at hindi ko hahayaang may mangyari sa relasyon namin. Marian, wala kang pupuntahan. Kaya mo pa bang umalis kasama siya, pagkatapos malaman ng pamilya niya ang dahilan ng lahat? Namatay din ang kapatid natin dahil sa kanila. Napatingin ako kay Alexa at ang tinging binigay niya sa akin ay dumikit ang puso ko at nangingibabaw sa akin ang takot. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Sebastian? Ang unfair naman, diba? Binawi ni Alexa ang kamay at umatras ng ilang hakbang. Nakaramdam ako ng kirot sa loob ng dibdib ko, habang nakatingin sa pag-atras niya sa akin. Is she also trying to leave me? I didn't want to lose you, Alexa. Nanuyo ang lalamunan ko at dahan-dahan akong humakbang papunta sa kanya. Tumingin siya sa akin gamit ang kanyang mapupulang mata at umiling. So alam mo, kailan pa? Tanong niya sa akin habang tumutulo ang mga luha niya. Tumakas ang pintig ng puso ko at natakot ako. Birthday ni Gabriel, ayokong magsinungaling. Tumingin siya sa akin at bahagyang nakaawang ang labi niya na parang may sasabihin. Gusto ko siyang lapitan at hawakan pero bago yun napaatras ulit ako sa kwelyo ko. Bastard, you don't deserve her. Narinig ko ulit ang galit na boses ni Mark at naramdaman kong dumapo ulit ang kamao niya sa mukha ko, pero ang tanging natuon ko lang ay ang nasaktang tingin ni Alexa. Iiwan niya ako. Mark, stop it please. There's no need for fighting, narinig kong sabi ng asawa ni Mark habang naglalakad papunta sa amin. Mark, bitawan mo siya, may narinig akong galit na boses at nilingon ko kung sino yon, at nakita kong lolo ni Mark yon. Pinagdikit ko ang labi ko at tumingin sa kanya. Siya lang naman ang nagtrato sa akin ng maayos pagkatapos ng lahat ng nangyari. Maiintindihan niya ako. It's been years, Sebastian, binitawan ako ni Mark nang marinig niya yung boses niya tapos lumapit sa akin si lolo at ngumiti sa akin. Tumango ako sa kanya at tumingin sa maliit na bata na nagtatago sa likod niya. Nakasimangot siya sa akin at mabilis siyang umiwas ng tingin habang nakatingin ako sa kanya. Siguradong anak siya ni Mark. Sebastian, kamusta ka? Tanong sa akin ni lolo. Napabuntong hininga ako at napatingin kay Alexa na nakatingin sa malayo sa akin. Galit siya, diba?
Okay naman po lolo, simpleng sabi ko habang nakatingin kay Alexa. Siyempre, this bastard should be good, after taking my sister as his fucking surrogate. Nanlamig ang puso ko nang marinig ko ang sinabi ni Mark. Alam ko nasaktan din si Alexa. Shut your fucking mouth Mark, she's no surrogate, she's my wife. Kumunot ang noo ko sa kanya, at sinabi ko dahil ayokong isipin ni Alexa na surrogate lang siya. Oo, ang asawang ninakaw mo sa pamilya niya. He smirked at me with hatred, and I just looked away from his hateful face. Stop it Mark, sigaw ulit ni Lolo habang nakatingin sa aming dalawa. Marian, paliguan mo siya sa kwarto mo. Gwen, ilabas mo ang nakakainis mong asawa at linisan mo. Napabuntong hininga si Lolo at sinabi. Napatingin ako kay Alexa at nakita kong nakatingin siya sa akin. Pilit akong ngumiti sa kanya pero umiwas lang siya ng tingin at pumasok sa kwarto niya. Fuck, paano ko siya susuyon ngayon? Mark, muling sigaw ni Lolo sa kanya at kasabay nito ay nakarinig ako ng konting hagikgik. Napatingin ako sa anak ni Mark na nakangisi habang nakatingin sa akin. Damn, this guy is so cute pero hindi kasing cute ni Gabriel. Nang wala akong pakialam sa lahat, pumasok ako sa kwarto ni Alexa, at sinarado ko ang pinto ng may ngisi sa aking mukha. At ang ngising iyon ay para kay Mark na baliw. Napabuntong hininga ako habang sinasara ang pinto. Madaling pakisamahan si Mark pero iba talaga itong babae ko. My lady, matamis kong ngiti kay Alexa na nakaupo na sa kama, habang nakatingin sa akin ng may galit na tingin. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga at umiwas ng tingin. Alexa, makinig ka sakin okay? Lumapit ako sa kanya at gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat, at kung bakit hindi ko sinabi sa kanya ang totoo. Sebastian, go and wash. Pasimpleng tumayo siya sa kama at sinubukang umalis. Alexa, listen to me for the fuck's sake. Hinawakan ko ang kamay niya at pinaupo ulit siya sa kama. Hinalikan ko siya sa noo at umupo sa tabi niya. Ayokong mawala ka, kaya nga tinago ko sa'yo ang totoo. Intindihin mo na lang ako. Napabuntong hininga ako dahil hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang mga bagay na ito. Ewan ko Sebastian, pwede mo namang sabihin sa akin. Hindi ko alam na may kuya ako at isa ring hipag, lolo at maliit na pamangkin. Paano mo nasabi na ayaw mong mawala ako? Tinanong niya ako. Shit, this time galit na siya. Sige ngayon alam mo na. Please go with me now, Gabriel is crying. Nanlambot ang mga mata niya at agad na lumipad ang galit na iyon pagkabanggit ko kay Gabriel. Si Gabriel ang laging tagapagligtas ko kapag nagagalit siya. Maglinis ka na. Again her eyes sensed daggers at me as she pointed to the washroom. Tumango ako sa kanya at tumayo para umalis. Wanna join Alexa? Ang tagal na nating naghilamos, ngumiti ako sa kanya ng pagkatamis-tamis dahil gusto ko talaga siyang hawakan. Namiss ko siya ng isang linggo. No, not with a jerk. Pinagdikit ko ang labi ko at tumango sa kanya habang umiwas siya ng tingin sa akin. Bumuntong hininga ako at pumasok sa banyo at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Anong nangyari sa gwapo kong mukha? Paano ko ngayon haharapin si Gabriel? Shit, pero ayos lang ginawa ko din naman yung sa mukha ni Mark. Dali-dali akong naghugas at kumuha ng tuwalya at ibinalot sa bewang ko habang palabas ng washroom. Paglabas ko ng washroom ay may tumama sa mukha ko. Mabilis ko itong kinuha at nakita kong isa ito sa mga lumang basketball jacket ko, na sinusuot ko noong nasa school ako pati na rin pantalon ko. How the fuck Alexa has it? I found it in my wardrobe, hindi ko alam kung kanino ang mga damit na ito. Isuot mo na lang, sabi ni Alexa habang nakatitig sa akin. Nakita mo sa loob ng wardrobe na yun? Tanong ko sa kanya dahil gulat na gulat lang ako. Paano ito nangyari? Napatingin ako kay Alexa at tumango lang siya sa akin. Bakit mo ninakaw? Parehong jacket at pantalon ko, tanong sa kanya dahil gusto ko siyang asarin, at syempre, hinanap ko itong jacket kung saan-saan. I didn't steal. I don't even know. She frowned at me. Umiti ako sa kanya at humakbang papalapit sa kanya habang hawak ko siya sa bewang niya. So you like me. You had a crush on me but yet you pushed me away by telling me that I'm annoying. I buried my face against her neck and kissed her softly. Baliw ka. Don't be an idiot, just change into this and come. Tinulak niya ako palayo at lumabas ng kwarto. My heart fucking happy, really happy because I just found that she also likes me.
Pagkatapos kong suotin ang damit ko ay lumabas na ako ng kwarto, at nakita kong nandoon na si Mark na nakatingin sa akin. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kanya habang pababa ng hagdan. Alam mo bahay ko ito, narinig ko ang boses niyang puno ng galit. Huminto ako at tumingin sa kanya at ngumisi. Tapos nahulog yung mata niya sa suot ko. Nanlamig ang mga mata niya at muli itong bumalik sa mga mata ko. See? She was keeping my clothes with her. Nagtaas ako ng kilay na may pagmamalaki. Tiningnan ako ni Mark nang walang emosyon ang mukha at lumagpas sa akin. You better leave now, narinig kong sabi niya pero wala akong pakialam. Hindi ako aalis nang wala si Alexa. Sebastian, halika, tumingin kay Alexa at nakitang may dalang first aid box. Umiti ako sa kanya at naglakad palapit sa kanya habang binigyan niya ako ng konting ngiti. Galit pa rin siya. Umupo ako sa sofa at sinimulang linisin ni Alexa ang mga sugat ko at lagyan ng gamot. Tapos nakita kong nakatingin sa akin yung anak ni Mark. Umiti ako sa kanya at naglakad siya papunta sa amin at ipinulupot ang braso niya sa palda ni Alexa. Ang galing ni Daddy, nakaganti siya, gusto kong matawa dahil sa sinabi niya. Alam kong pinag-uusapan niya ang eksenang binugbog siya ni Gabriel noong araw na iyon. Miles, baby hindi ka ba inaantok? Umiti si Alexa sa kanya at nagtanong. Dam, yung ngiti, na-miss ko talaga. Hindi po. Umiti siya kay Alexa saka tumingin sa akin at kumunot ang noo. Tita, para sa akin ba ang munting prinsesa sa tiyan mo? Ano ba naman hindi pwede. Akin siya. No, she's mine, sabi ko habang nakakunot ang noo niya sa akin. Paano pa siya nagtanong ng ganyan? Pero matanda ka na at sabi ni Daddy ninakaw muna kami ni Tita. Pinagdikit ko ang labi ko at pinagmasdan ng maliit na si Mark na nasa harapan ko. Ang galaw ng labi niya at ang features niya ay pareho lang kay Mark, syempre anak niya ang brat na ito. Pero hindi ibig sabihin na makukuha mo na siya, nakakunot din ang noo niya habang nakatingin sa akin na may galit na mukha. Ang cute. Sebastian, bata ka ba? Stop it. Ouch, napalo na lang ako ni Alexa sa ulo ko. Sinaktan niya ako para sa brat na ito. Shit, nakakainis. He's asking for my daughter, naiinis lang ako sa brat na to. Siya ay isang maliit na bata Sebastian, huwag kumilos bilang kung ito ay isang malaking bagay. Paano ito hindi isang malaking bagay? Anak ko siya at hindi ko siya ibibigay sa kahit na sinong lalaki. What the hell? Wala akong pakialam kung ilang magiging girlfriend ni Gabriel in the future, pero hindi ko hahayaan ang anak ko. Napaiwas ako ng tingin kay Alexa at napatingin sa maliit na nilalang na nasa harapan ko. Parang sasampalin ko siya nang makita ko ang ngisi sa mukha niya. Like father, like son. Nag-dinner ka na ba? Tanong ni Alexa sa akin habang sinusuklay ang buhok ko gamit ang daliri niya. Tumingin ako sa kanya at umiling. Paano ako kakain pagkatapos na malaman na ang aking asawa ay kinuha ng kanyang bloody brother? I'll make something. Miles, what do you wanna eat, baby? Bakit niya siya tinatanong? Anything, tita. Tinitian niya si Alexa. Tumango naman si Alexa sa kanya at sa amin pagpasok niya sa bahay. Pagkaalis ni Alexa ay napatingin ako sa batang nasa harapan ko habang nakangiti ito sa akin. Hindi ko sinasadyang napangiti dahil sa cute niyang ngiti. Nasaan si kuya? Bigla niyang tanong sa akin, tinatawag niyang kuya si Gabriel. Magaling yan. He's sleeping. I came here after he fell asleep. Ngumiti ako sa kanya at tumango naman siya sa akin. I'm going to see tita. Tumakbo siya palayo pagkasabi noon. Napabuntong hininga ako at napasandal sa sofa nang maalala ko kung paano kami magkasama. Nagbago ang lahat sa isang iglap. Lahat dahil kay Lola. Hindi ko alam kung bakit niya sila tinulungan. Sebastian, kamusta? Nabalik ako sa katinoan nang marinig ko ang boses ni Gwen. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kanya at nakita kong nakangiti siya sa akin. Not bad, what about you? Balik kong tanong dahil wala talaga akong ideya kung paano nila ginugol ang buhay nila. Ilang taon akong hindi nakapunta sa bahay na ito. Same, nakangiting sabi niya sa akin. Tumango ako sa kanya dahil magkaibigan kami noong mga bata pa kami, pero nagbago ang lahat pagkatapos mangyari ang kidnap ni Alexa. Nahanap na ba ninyo ang nangyari noon? Nagbago ang ekspresyon niya sa narinig ko. Naghintay siya ng ilang sandali at umiling na may malungkot na tingin.
Narinig namin ang mga lalaki na may kaugnayan sa insidente ay pinatay ng isang tao. Ano, pinatay? No. I don't think. Naalala ko bigla yung sinabi sa akin ni Kent nung araw na yon. Dapat pumunta na lang tayo at hanapin ito. You don't have to worry about it, Sebastian, now fuck off from my house. Napatingin ako kay Mark na kakadating lang at hinila ang asawa sa kanya na para bang mananakaw ko. I already have the best woman and why I even look at another one. Mark, alam mong wala akong ginawa. Bakit ganyan ka pa rin? Tinanong ko siya dahil ilang taon na ang nakalipas pero hindi pa rin niya ako pinapatawad. Wala man lang akong alam o ginawa. Sinasabi mo bang maniwala ka sa akin? Muli niya akong sinigawan. Alam kong nasaktan siya ng ilang taon dahil sa pangyayaring ito, but what the hell? Mark, enough please. Don't start again. Tinapik ni Gwen ang kamay niya at pinakalma siya habang nakakuyom ang panga at umiwas ng tingin sa akin. Sebastian, have dinner. I think Marian is done cooking. Tumayo ako mula sa sofa at naglakad papunta sa kusina nila, at nakita ko si Alexa na nakangiti at nakikipag-usap sa batang brat na yon. Nandito ka na. Maupo ka at babalik ako. Lumingon sa likod namin si Alexa at ngumiti. Tumango ako sa kanya at pumunta na sa dining at maya-maya dumating si Alexa na may dalang pagkain. Habang naghahapunan ay tinapos ni Miles ang pagkain niya at tumakbo papasok sa kwarto niya, habang si Gwen naman ay sumisigaw at sinusundan siya, tapos lumapit si Mark at umupo sa tabi ko. Bakit mo sila pinatay? Biglang tanong niya at napatigil ang kilos ko. Pinatay sino? Ano? Tanong ko sa kanya dahil naguguluhan ako. Yung doktor na pumatay kay Janos at sa ibang mga lalaki. His words threw me into a deadly silence and the same time bumagsak ang mga mata ko kay Alexa, na nakatingin sa akin na puno ng takot ang mukha. Tinitigan niya ako saglit at tumingin kay Mark. Anong sabi mo? Pinatay? Tanong ni Alexa habang inililipat ang tingin sa akin mula kay Mark. Ayokong sagutin ang tanong niya kaya napayuko na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Sagutin mo. Napabuntong hininga ako dahil sa galit na sigaw ni Alexa. Napatingin ako kay Mark at nakita ko ang parehong reaksyon mula sa kanya. Bakit ba nabanggit pa niya ito sa kanya? Alexa, wala lang. Umiti ako sa kanya pero namumula ang mga mata niya at tumingin siya sa akin at umiling. May tinago ka na naman sa akin, Sebastian. What the hell was that? Sebastian, talk to me, tanong sa akin ni Alexa with a disappointed voice at tumingin siya kay Mark. Namatay si Janos, pinainom siya ng doktor niya ng mga maling gamot at lahat ng iyon ay ayon sa plano ng isang tao. Natahimik siya sandali at ngumiti ako ng pilit kay Mark at tumingin sa akin. Namatay siya dahil hindi ako makabayad ng pera, di ba? The way she asked me that, pakiramdam ko sinaksak ng maraming beses ang puso ko ng matalas na kutsilyo. I watched her tear-filled face and I wanted to lie pero hindi ko magawa dahil nabuksan na naman ni Mark ang sugat niya. Pinatay siya. Wika ko sa mahinang boses habang nakatingin sa mga mata niya. Ayoko lang na nakikita siyang ganyan. So alam mo, narinig ko ang pangungutya niya at tumingin lang ako ng diretso sa mga mata niya nang hindi umimik. Ano pa ang mga itinatago mo sa akin, Sebastian? Any mistresses out there? Sleeping with other women? Or have more children? You really surprised me by hiding things from me. My heart shattered into pieces as I heard her words. Paano na lang siya? Alexa, you know me. You know what kind of man I am. Just don't say hurtful words. Pareho akong nagalit at nasaktan dahil sa sinabi niya. Yeah, I know. I'm sorry for my words. You only have me pero bakit? He was my brother, Sebastian. I had the right to know, pinilit niya ang sarili na humagulgol. Napatingin ako kay Mark at nakita kong puno ng guilt ang mukha niya. Alexa, I found it 4 years ago at wala ka. Hinanap ko ang kapatid ni Janos at sinabi ko sa kanya ang lahat pero wala akong napala. Pero pagkatapos kitang mahanap, ayoko lang na masaktan ka sa pagsasabi ng mga bagay na yon. Simpleng paliwanag ko sa kanya habang tumatango siya sa akin. At dito na po, nagtatapos ang part 25 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.